Morning po. Good morning! Praise God! Glory to God, glory to Christ Jesus. Good morning. Praise the Lord. Praise God. Praise you, Jesus. God is with us. Amen. Hallelujah. Amen. God is good all the times. He put a song of praise. Good morning. Nakalive na ba tayo, Pastor Ruby? Yes. Ayan. Pakibati Good niyo morning. po sila. Good morning po sa inyong lahat. Ayan. Araw po ng Miyerkules, tayo po ay muling magkasama-sama sa umagang ito sa pananalangin, pagbubulay ng salita ng Diyos, Amen. and at the same time, ang ating pagsamba sa Panginoon. Purihin ng Diyos. Marapat nating gawin ito sapagkat minsan pa sa umagang ito, ang biyaya ng Diyos ay patuloy na ipinagkaloob sa atin. Hallelujah. Magandang umaga po kay Ami Jean ng China, ayan, kay Nanay Josie Ternal ng Tigbe, Norsagaray, kay Jessica Praise Pal God. ng North Carolina, kay USA. Meme Dosil ng Tigbe, Praise God. kay Nanay o Ate Teresa Reyes Arizapa ng Teresa Rizal, Maribik Balanga, ayan, ng Pila Katmon, Nanay Glo Clemente ng Kaisyo, Santa Maria, Bulacan. Ayan. Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. At abulin mo pa yung iba. Praise the Lord. Ayan. Nasira itong cellphone na isa. Praise God, praise God. Ayan. Wala din. Talagang, Amen. Amen. Hallelujah. Kailangan na nating praise God, mag-produce ng cellphone dahil pumapalian na. Amen. Kusa na siya namamatay. talaga. Praise God. Pag di po kami nakakasagot sa mga chat nyo at naka-online, ibig sabihin, mga apo po namin ang gumagamit. Kasi nasamantala nila Lucas, sila Sayon. Kasi bawal sa daddy niya yung cellphone. Ayaw ng daddy nila. Tumatakas. Pupunta sa amin at ginagamit yung cellphone. Eh, syempre, Lola, alam na. Amen. Praise the Lord. Pakishare niya po ninyo. Amen. At napurihin ang banal na Espiritu ng Diyos. Welcome, Holy Spirit, in this place. At sa lahat ng mga nakabukas ang mga cellphone at nasa mga tahanan, sabihin natin, welcome, Holy Spirit. Welcome, Amen. Holy Praise Spirit. God. Tsak na magandang mag-pronounce niyan at magsalita niyan si Brother Arsenio. Ganon. Oo, kasi ang ganda niya magsalita, bumbuo yung boses. Parang sinasabi lang niya, Merry Christmas. Amen. Praise Praise God. the Lord. Sa lahat ng ating mga kaisa ngayon, pagpalain po tayo ng Diyos at patuloy po tayong samahan ng Panginoon. Patuloy po tayong i-bless sa lahat ng ating prayer request. Amen. Praise Good the morning kay Grace Oloya at sa ating Generica and May Dosil. Pagpalain kayo ng Diyos. Good morning po, Brother Ramiro Acosta, Sister Zenip Nasaya watching from Taguig. Wow, praise God. Okay. Good morning po and God bless you po sa inyong pamilya. Amen. Kata nagpa-attendance na po ang ating Pastor Arnel de la Cruz. Ang ganda din ng attitude ni Pastor Arnel de la Cruz. Ano? The more na binabasag siya, inuhubog siya ng mga sitwasyon, the more naman na talagang masigasig siya. Praise God. Amen. Good morning din po kay Sister Leonora Meneses. 1 million smile. Good morning po. At pinagpalang umaga
At nabati na North Carolina. Jessica, parang nagkamali tayo ng pasok kanina sa DDS. Oo, umabol ako. Hindi nga makapasok sa sa iba na. Sabi, no permission. At bandang huli, parang tayo lang ng tatlo nila, ni Pastor Patrick. Siguro Linlin Leyba, good morning po. Linlin Leyba, kay Lisa Villarante, ayan, nanonood din po siya, kay kay Kobalaig Teresita Cruz Lianeta. Bulak. Good morning ng Bulak, ayan. Marty Rose Gubod, Brother Jerome Gubod ng TRL Muñoz. See you on Sunday. Amen. General Assembly. Nako, wala na naman tulog yung mag-asawa na yan. Kay Sister Neng Dorimon ng saan sa Saudi? Bahrain. Sister Neng Dorimon, yung pong bayaw ninyo, kapatid ni Brother Larry Dorimon, paki-remind po na merong gospel proclamation. Pero sinabi ko na po, nung Sunday nilapitan ko na po siya. Kay Grace Maravilla, good morning po. Ayan, Good morning po saka kay Kuya Tom Marcelo at sa Marcelo Compound. Good morning po. God bless you po. Good morning, Nanay Alicia Cloud. Mahal na mahal kita. Ayan. Lilibet Chan Mangada, ang Mangada family ng Caloocan. Yan ang Pastor Son Sam. Ayan. Amen. Sa lahat ng maganda. Sila yung mga magaganda ang puso maglilingkod sa Diyos. Buong pamilya nakaka-bless. Amen. Pinagpalang umaga po kay Sister. Hallelujah. Nagluloko daw po pala talaga ang FB ngayon. Sabi niya, at saka yung Messenger. O yun, ganun nga po. Nagluloko nga daw pala talaga. Amen. Sister Baby Ubani, good morning. San Pedro, Laguna, good morning po. Sister Linden Leyba at sa inyo pong buong pamilya, lalo na sa iyong asawa at mga anak. Sumain niyo po ang biyaya ng Diyos kay Mama, sa kanyang nanay, Pastor sa Valenzuela City. Kay Nanay Ignas, kay Mami. Nanay Ignas. Amen. Ayan. Good morning kay po. Ging Ignas po. Ayan. Yes, kay praise Pia God. Ignas, Rodal Datuin Ignas, Jojo Ignas, Ging Ignas, Baby Jane Ignas, Bersosa, Elmer Bersosa. Amen. Ayan. Good morning po. Ayan. At sabi nga ni Sister Josie Eternal, tama, Pastora, iba talaga pag lola. Walang palag. O yun nga, pag pumasok na po Pag po mga hinimas-himas na tayo ng mga apo. Kay Brother Renwell Cura. Renwell Cura, magandang umaga dyan sa Citrus. Ayan. Amen. Praise God. Kumusta at binabati ko po. Hallelujah. Ang mga taga Citrus, di ko na po napagkikita. Ayan. Sino may sabi? Sister Linda Ramos Lam and Boss Amen. Carlos, good morning po sa inyo. Dapat pala sa Sunday, bulabugin. Antimano, bubulabugin na ni Sister Baby Obani yan. Ang mga JCTRL Citrus, malapit lang po kayo. Praise the Lord. Hallelujah. Pag-pray niyo po, Sister Baby Obani. At pinagpalang umaga, welcome Holy Spirit. Ganun agad paggising. Praise God. Welcome, Holy Spirit. Empower us, strengthen us, kay Holy Spirit. Mary Joy Kawilan. Praise the Lord. Good morning. JCTRL Muñoz, see you on Sunday service. Sa ating General Assembly, maghapon tayo niyan. Prayer po Amen, for healing. amen. Mataas ang laboratory ko, but God is in control. Praise God. Sino po Nanette yan? Bersosa. Yes, ibig sabihin niya, mataas ang iyong pagmamahal sa Diyos. Praise At the Lord. pangalawa, sa kabilang side, baka naman nahihilig sa matatamis. Amen. Ramiro Acosta, good morning. Graciel Miguel Pagia, good morning. Ayan. Amen. Pinagpalang umaga kay Brother Gerald Reyes. Amen. God bless, anak. At ayan. At si May Dosil, Josie Ternal. Hey, wait lang po sa GC, Ayun. Ana Marie Paler, Praise good God, morning. praise God. Ana Marie Paler, Lynn Bimay, Guevana. Lynn Bimay, Bigi Guevan. Nakakanda bulol-bulol na ako dito. Hallelujah. Hallelujah. God bless po sa inyo, sabi ni Sister Lynn Leyba. Amen, amen. Praise God. Praise At God. sumasabay ang ating Pastor Son Sam sa kanyang panalangin sa lahat ng kaisa ngayon at sa lahat ng nakabukas ng cellphone. Pagpapalain tayo ng Diyos. Samantalahin natin yung buwan ng August ang biyaya. Amen. Melanie Marcelo, good morning. Tatay Nato, Nanay Aleta, good morning po sa inyo sa pangalan ni Jesus. Kaya pala. Biyayaan Kaya po. pala hindi tayo makapasok kanina. Nagluloko pala. Nagluloko. Pero talaga na-late ako ng gising. Kasi naman, after ng
after ng wow kagabi, hindi pa po kami natulog mag-asawa. Ayan, praise Nag-meeting pa rin kami. Okay. Good morning po, Ruel Balanga. Good morning po. Nakikinig po at nakikisa dito sa amin si Marilyn Lam at Marilyn Edith Lam! Hernandez. God bless you. Ayan. Mahal ng Diyos ang pamilya mo. Ayan, Praise God. praise At the ang Lord. lakas natin ay nasa Panginoon. Bea, Hallelujah. si Bea. Bea to please bless us. Amen, amen, amen. Rachel Ayan. Miguel Pagya, good morning po sa inyo. Pagpalain po ng Diyos ang iyong buong pamilya, lalo na si baby mo sa iyong sinapupunan. Amen, amen. Good morning, Pastor Jay. Maagang nagising si Pastor Jason ngayon. Praise sabi? the Lord. Ayan. Ganun lang, praise God. Alam mo, bago tayo lumabas, andito na ako. Nag-entertain pa ako ng mga chat ng kapatiran praise the kasi Lord. mga nagpapatotoo Kasama sila. din natin ngayon Amen. si Ana Marie Paler, good morning, Jack. Si God bless Cedric, you. Mesak, and Abednego. Ayan, Kasama si Sister natin ngayon. Marcel. Nanonood. Si Yon Sunday service po, maghapon po tayo noon. At nakaka-chat ko din po si Brother Dondon. Start na po siya na mag-work sa abroad. Good morning po, Pastor Lauro, Pastor Ruby. Good morning din sa iyo, Nanay Ronelia Escoweta. Nabati ba natin hindi lamang si Marilyn Lam, maging si Ate Edith Hernandez, Oo, nabati, pagpalain ng Diyos ang inyong mga pamilya. Nabati siya. Iano natin, pag-pray po natin maging si Ate Ore. Pastor Ray, okay na ba ang tiyan mo? Praise the Lord. Ayan. Pastor Ray, kumusta ka na? Inuubo ba ang ano mo? Ayan. Sabi nga ni May Docil, see you on Sunday! Ayan. Alam na ni May na pag second Sunday, General Assembly, nagpapaalam niya ng Oy, maaga Magiri sa MJ, Generica. kumusta ka na? Magiri MJ, hindi ka Kachat na. ko siya, kachat ko siya kanina. Mo ba? Ayan, Amen, praise God. kachat ko siya. Kay Vince Lobby ng Antonio, Diyos, amen. nanonood po sa atin si Vince Antonio. Good morning po. Amen. Si Vince Antonio, yan yung sa JCTRL Buena Vista. Ayan, nanonood Yung makikita siya. ko siya, sabi ko, Uy, maiksi ng buhok niya. Anong pagupit niya yata? ganun ba? Ganun ba, Pastor Jay? Nakita mo? Bakit tinali lang, Pastor? Tinali lang pala. Akala ko nagpagupit na. Ang haba na kasi. Pero ano yan? Vince, total, susunod na rin lang naman sa Diyos. Tuluyan mo na. Ayan. Ares Carpio, ha? Baka maabala. At good morning and God bless po. Good morning sa pamilya mo, Ares Carpio. Amen. At sa mag-asawang Nanay Ronelia Escueta at Tatay Dante Escueta. Eto, nakita ko ang kanyang pangalan. Good morning, my dear. Hallelujah. Pastora Joyce, my dear Obani mother, good morning. Parang matagal kitang hindi nakita. Ba't ganun? Kay Elizabeth God bless po, Chuatan. God bless po. Ayan, good morning po, Elizabeth dito na Chuatan. ang lahat ng karangalan para sa Diyos na magbibigay. Ang honorato, ang honor ng mga honor. Ayan. Tatay Honorato at Praise Nanay the Aleta Lord. Palermo. Marcelo, good morning po. At pagpalain po ng Diyos ang inyong pong kalusugan at lakas at sumain niyo po. Marlo Amen, Vargas, amen. Praise si God. Marlo Vargas. Marilo, good morning yan. Kay Charlie Vargas, good morning. Ayan. Yan, praise the andyan na ba si Nanay Brazil? At ang sabi, wala pa. Wala pa, mamaya, May. Nanay Wilma Brazil. Mamaya pa, dahil Wala pa ba? excited. Si Sister May Docil na banggitin ni Pastor, ang si Nanay Brazil. Mamaya, pag po nakita natin sumingkaw na. Amen. Gracia Hallelujah. Corminal, ano ba? Amen. Maayos ba itong damdamin nito ni Gracia? Okay na ba Amen. ito? Nakamubo na ba ito si Grace? Sinabi ko talaga sa kanya, na ang sabi ko, ikaw gumusto dyan, hindi naman ako, kaya tiisin mo yan. Ramiro Ayan. Acosta, Pastor, Brazil Pag-iisan niya na. yan. Sabi ni Ramiro, pati sa Ramiro rin, nag-aabang din eh. Salamat po sa panalangin niyo po, Nanay Telma, mga Sir Chan, at pagpalain din po kayo ng ating Diyos. Amen. Ayan na, ang ating mga, sa lahat ng cloud, sila ang cloud. Annalyn Marcelo Cloud and Brother Toti Alcantara, good morning and God bless you po. Salamat po, Nanay Telma, mga Sir Chan, good morning din po. Wala daw po kayo ng linggo. Oo, sabi ng Holy Spirit. Kaya dapat sa Sunday po. Amen. Salamat po Mamaya sa... baka nandito si Brother Toti. Salamat po sa Alcantara. pagbati po ni Nanay Telma, mga Sir Chan. Good morning John po, Jim Pastor. Well de Los Hallelujah. Santos. Blessed good morning din po from TRL Katuparan. John Jim Well de Los Santos. Ikaw din yun para isa sa 18th roses. Ikaw ba yun? God bless mga anak. Katuparan, JCTRL Katuparan. Sunday service, maghapon tayo. Kaya dapat maglabasan.
at isisigaw natin ang kabutihan ng ating Diyos. Kay Sister Lala de la Cruz, good morning. Ang Kay beautiful Pastor, family. kay Pastor Edwardson Pili, good morning dyan sa inyo. Ayan. Amen. Sabi ni Grace, sobra talaga paghanga ng anak mong ito sa iyo. Sabi ni Grace Oloya, pogi po si Pastor Lauro, nice shirt po. Amen. Ganito, ang nagpapapogi sa isang lingkod ng Diyos, ang nagpapaganda sa isang lingkod ng Diyos, hindi naman yung kasuotan kung hindi yung laman ng ating puso, yung ating espiritu at kaluluwa, hindi maaari mag-reflect yan, magre-reflect yan, lalabas at lalabas yan. Kasi ang banal na espiritu, lagi niyang tayong ginaguide. Pinapatnubayan. Praise Amen. the Lord. Praise God. Kay Katimo, Gabriel, gising na Katimo. Ayan, ang mag-asawang Jessel at Robert. Good morning po, kang mag-asawang Lala and Marlon. Good Amen. morning sa iyo, Sabi ang ni De La Brother Cruz Renuel family. Pura, di rin po pala ako maka-join sa Morning Devotion. Naglolo ko po, same din ang nakalagay kay Pastora. Oo nga, nakalagay, ano yung bang, you no permission, ganoon. Ayan. Amen. Pero nagpupumilit pa rin ako, kaso nga, talagang wala. Natakot nga ako dahil para yatang, buti na nakita ko yung mukha ni Jessica Paul. Kahit sabi ko na sa tamang daanan ako. Sister Amen. Evelyn Villanueva de la Cruz, good morning po. Good morning, Evelyn de la Cruz. Pinasagana ng Diyos na umaga sa buhay po ni Sister Elizabethan. Amen. Hallelujah. Ayan. Praise God. Uulan ng pagpapala sa mga anak ng Diyos. Sabi ni Shadrach, Meshach, Abednego. Yan ay ginamitan niyang FB account niya ni Sister Maricel kasi yung topic ninyo nung anniversary ng TRL Pulong Kay Beth Constantino Sulangon, may sintino pa. Ayan, pagpalain kayo ng Diyos. At welcome at God bless you more and more kay Brother Herminio de la Cruz Jr. sa iyong asawa at mga anak. Bless ako sa mga anak niyan ni Brother JR. Ate Josie Joy, Serda ng Caloocan, kay Bin Clement. Ayan. Sabi ni Pastor Ray Obani, okay na po ako, Pastor. Ayan. Bin Clement, good morning po. Kay Pastora G, kay Anika at ang mga magulang mo, si Tatay Tony and Nanay Glo. Amen. Good morning po. God bless po. Sumayin niyo masaganang biyaya ng Diyos. Sabi ni Sister Linda Ramos Lam at ni Boss Carlos Lam, good morning, good morning. Masaganang biyaya sa inyong mag-asawa. Naku, makita naman agad, di ko nabasa. Okay, kay Maricar Choson, anong araw ba dyan sa inyo o gabi? Paano gagawin dito? Nakalimutan ko agad. Ayan. Sabi, punta ka sa iba, tas balik ka ulit. Kay IC Kada Cristobal, magandang umaga din po. Ayan. 3 days na lamang po ang natitira Sunday service na ho. Na-excite na po kami ni Ronelia Escoweta. Amen. Sa totoo lang yung mag-asawa na yan. Talagang kahit na minsan dating gusto yung mga nangyayari, nakulong yung kanilang mga anak, pero ang ganda ng ng attitude nila sa pagtanggap ng trials, lalo silang nagsumikap. Sino kaya itong si Sosimo Mangada? Ayan, Sosimo yung prayer Mangada. request na kaibigan ni Annalyn Marcelo Cloud, pagpalain ng Diyos at answered prayer in Jesus' name. Sosimo Mangada, magandang umaga din po sa inyo. Kay Rosalie de la Cruz ng Ilocos Norte. Joy Cabral ng 13 Martires, Cavite. Kay Ruby Anite ng Texas. Ng faith niyan si Ruby Anite. Amen. Good morning po, Pastora. Pastor Laura, bukas po. Naku, naimakyat agad. Ano ba to? Seth Oiras, good morning din po. Hallelujah. Di pa nababasa Amen. Ayan, umaakyat agad. Kay Cecil Platilla de la Cruz, wag po kayo i-exit, sabi niya sa live streaming. Pastora, stay lang po kayo dyan para di mawala yung unang comments. Ayan. Wag daw pong i-exit. Ulit. Okay po. Sige. Marilyn Saladaga. Ayan, alam ko nasa Bisaya si Marilyn Saladaga. Ayan. Ang kanyang espiritu ay lumilipad. Ayan, praise God. Ayun, ito na, nakita ko na. Sige. Binabati ko po ang mga taga San Gabriel. Una-una. Sino? Si Nanay Wilma Brazil, Canada, Pelepenpini. At kay Tatay Jesse
Brazil, Canada, Philippines. Pinagpapala ng Diyos. Good morning po sa mag-asawang Pastor Boyet Pili and Sister Jing Pili. Good morning po sa buong pamilya ni Sister Evelyn Villanueva de la Cruz. Lalabas tayong lahat in the name of Jesus sa linggo. At maghapon tayo dyan. Amen. Sabi ni Mimi Dusel, ayan na! Si Nanay Wilma Brazil, Canada. Good morning and palakasin ka ng Diyos, Cecil Meneses. Amen. Praise God. Marami kang client ngayon, kaya dapat malakas. Gumaya in the na name si- of Jesus. Gumaya na si Amen. Pastor Arnel Pelipinpini. Ayan. Hallelujah. Andyan na si Katimo, si Jaycil at si Brother Robert Gabriel. Ang karunungan nila ay galing sa Diyos. Malinaw na malinaw. Amen. At Praise God. Basta, Praise you, Jesus. alam ko ng karunungan nila ay galing sa Diyos sa lahat ng antas ng kanilang buhay. Ayan, Good morning, umaga. daw. Sandali sa Shanghai, China, kay Sister Ami Jean, Guanshan Jean. Ako, tumaas na naman agad. At kay Kina Jean, tumataas agad. Good morning daw po, Pastor. Sabi ni Nanay Erlinda Saracanlao. Amen. Good Nanonood, morning. nakikinood po siya dito. JCTRL Obrero yan. Oo, nakikinood daw siya. Tanda ko yung pangalan niya. Ayan, pinagpalang umaga din po sa Assistant Coordinator ng JCTRL Obrero. Nako, umaapoy ang Obrero ngayon. Sister Edna Elibaran at kay Brother Justin Plondarina. Nakaka-bless naman itong mag-inang ito talaga. Good morning and God bless you. Kay Mukhang Sunny foreigner po. Nasayaw. Ayan, sabi ni Ami Jing, good morning. Mukhang foreigner. Si Pastor Lauro Mien. Amen, Lord, praise grabe God. naman, ano? Totoo ba yan? Pinagsasabi niyong yan? Siya sabi niya yan, lagi nagchat-chat yan si Ami sa akin. Praise the Lord. Pag umiiyak siya, lagi nagchat-chat. Amen. At salamat sa Diyos dahil iningatan ng Diyos ang buhay po ni Sister Maricela Gaman sa Korea dahil bumaha. Amen. Good morning po, sabi ni Carlos. May sinabi si sabi ni Grace Carlos Oleye. de la Cruz. Tumaas Ayan. agad. Pagpalain na pagpupukay ng couple sa price, naku, tumataas. Bakit Cecil Platilla tumataas agad? Amen. Tumataas. Di talaga ako makapupon. Kakatawa kapag si Pastor ang nagpo-pronounce ng Brazil, Canada, Philippines. Yan. Sabi ni Jessica Paul. Amen. Good morning, good morning. Kalakasan at gabay sa pamilya Season de la Cruz at Villanueva in Jesus' name. Malakas po kayo sa Diyos. Sister Evelyn Villanueva de la Cruz. Amen. Hallelujah! Sa ngayon, 77 tayo. Dyan, ilan dyan? Pagpalain tayo lahat ng Diyos. Si Carlos, parang bago. Easy Kada Cristobal, good morning po. Nanay Juicy Joy Cerda, good morning po. Gabayan kayo ng Diyos. Dito po sa amin ay 77 viewers. Hallelujah! Sabi dito, Carlos de la Cruz, di ko po alam, di ko po pamilyar sa akin. Kay Julie Solano, good morning din po, bago po ito. Amen, Ayan, amen. praise the Lord. Good Ayan. morning from California, USA. Sa ating kapatid na napakabait, Sister Maricar Choson. Good morning po. Good morning ang kapatid nating mukhang Arabo. Ayan. Ay, si Ronilo. Ronilo Bunyao, good morning Sa sa'yo. lahat ng Jesus Kay Christ, Kiana good looking. Faith. Ayan. Tawagan Kiana, mo si Kiana Faith. Binabati ko si Kiana Faith. Good morning, Kiana. Paborito mo si Kiana. Kiana, good Lagi morning. mo- Good morning, Kiana. Ayan. Bakit si Kiana lang binabati mo? Lahat ng apo sa pananampalataya. Si Kati mo, Kay si Jan Asher Jan, nanonood. kay Kati mo, kay Abigail, kay Azir, kay Anika, kay Mia. Oh. Hallelujah. Si Jan Nabati ko. Si Rafa Samuel. Ayan, praise the Oo, Lord. kaya kagabi, ayun sa ating nag-react lang ako. Kasi narinig ko yung pangalan ni Jan Jan, huwag gagamitin yun. Kasi Maya Villena, good morning po. Ayan, praise the Lord. Minsan Lord. Pero minsan Lord, ano lang po iyon. Good vibes lang po kami kagabi. Amen. God bless po sa family na ninyo, Pastor, at ang all TRL people. Ayan na ang hinahanap mo, si Sister Marlene Saladaga. O sige, hanapin mo na. Ano sabi mo? Kay Sister Marlene Saladaga. Hinahanap ka po ni Pastor. Nasa alam ko lang, sa Bisaya to eh. Sabi ko, nilipad-lipad lang yung espiritu niya. Nandito yan sa main. Amen. Sosimo Mangada, good morning po. Ramiro Acosta, good morning po.
Yan ang gumigising sa atin si Brother Ramiro Acosta. Watch Tambrasa. Zed Oiras, good morning po. Pagpalain po kayo ng ating Diyos. To all our beloved pastors and district officers, good Amen, morning amen. po sa Praise inyo. God. Sa ating all beloved at admin, good morning po sa inyo. At sa lahat ng ating minamahal na mga stroke survivors, anxiety survivors, good morning po sa inyo. Ang biyaya ng Diyos ay sumainyong lahat. Amen. Hallelujah. Ayan. At si Brother Vince Antonio, nagtatag din. Oo. Praise God. Ayun. Ano to, lumalim to sa Panginoon eh, no? Glory to God. Mamaya po, midweek service. 5:30 in the afternoon. Mamaya, si Pastor Lauro po ang gagamitin ng Diyos na mga ngaral. Perly Malonzo Balae, good morning. Annalyn Glauda, answered prayer po. Praise the Lord. Amen. Nakakatawa naman si Pastor lagi, Pilipini. Ayan, Sarap tumawa praise kasabay nyo. Ayan na. Nandito kami sa Marilun Talatad. Good morning po. At sa Marilun Balatbat. O ang Marilun Ang Balatbat. London pala ay Oo. Balatbat. Ayan. Minsan kasi pinag-uusapan namin, ba't parang maraming tadtad? Yung pala, pag Marilu Talatad, good morning po. Sa Obrero to, tanda ko eh. Obrero. Pero pag Marilu Balatbat, London yan. Kaya Okay, tandaan natin. Joaquin Diaz, good morning po. Amen, Ayan, sa amen. inyo. Praise God. Kay Sister Faye Smith, ayan. Carlos de la Cruz, kilala mo? Good morning bago po. sa akin to, Brother bago sa Carlos de la Cruz, good morning po. Sino po nagtag sa inyo? Good morning po and God bless you po. Pasama po, Pastor Lauro, sa prayer si Jerry Ramos na nilagnat po kagabi. In the name Yes, of yes, Jesus, in be Jesus' healed. name, In Jesus' name. Si Ate Marge yan. Sabi ni Ate Marieta Regini Si Ate Ramos. Marge Ramos, ang ano yan, pulong buhangin nakatira pero dito nag-church yan sa Okay. JCTRL, Bulak. Brother Uso Jerry po ngayon Ramos, yan. gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Uso yan pero wag na natin pausuhin. Kumbaga, nagkalat po ngayon yan. Pero God is in control in the name and by the blood of Jesus. Tayo'y malalakas at malulusog. Amen. Julie G. Solano, good morning po. Pagpalain po kayo ng Diyos. Kay De La Cruz Mien, alam ko na sa school to ng Shikaina. Good morning. Lakasan mo dyan. Saan ka na ba? Shikaina sa bayan, school, or nasa bayan ka na namimili? Scroll nyo lang po pababa ang comments kapag umakyat agad. O ganoon, okay. Sana mag-ganoon. Bago din sa akin to si Wendell Catch, sa Bulak ba to? Sa Bulak, si Yan Wendell. yung pag sumayaw talaga sa Oo, humahali po ito pag sumayaw, Pastora Ruby. Ang karot timbang. Talagang, Kawawa katabi nito pag tinamaan ka ng mga hampas ng kamay matindi nito. to kung sumayaw. Buong kalangitan, nag-i-enjoy kay Wendell pag sumayaw. Mukha mo dito sa katabi. Pag gumampas sa mga kamay niya, ay kay si Hoda, Grabe, oo. masampal ka niyan sa pagsayaw niya. Kay Rocky Amen. King Colyantes, good morning po. Amen. Kasama natin ulit siya. At ito yung nakaka-bless na RCCS. Yung nakakatuwa siyang makita lagi. Si Brother Jorly Hermedalia. Good morning po. At Bless. pagpalain ng Diyos ang inyong asawa. Blessed at anak. morning po sa mahal kong pastora at Pastora Ruby. Sino yan? Ayan. Sino yan? Marisa Fernandez. Ay, good morning po, Sister Marisa Fernandez. At nagbibigay kayo ng inspirasyon sa amin. Continue Pastora to, Ali Oxenday, good morning and good health at patuloy na palakasin at pagalingin paghimalaan ng Diyos si Bobby Oxenday at patuloy na behave na. Dapat pala ganun ang sasabihin natin, behave. Behave si Abigail Oxenday at si Asher Oxenday. Kasi ngayon, si Abigail ay umaakyat na ng stage tuwing Sunday at umaawit na sa Diyos. Purihin ng Diyos. Continue blessing sa business ni Ramiro Acosta. Amen, amen. Ang kanyang Praise God. barley business. Uulan, Ayan. aagos na masaganang Praise biyaya God. sa iyong negosyo. In the name of Jesus. Good morning and God bless po. JCTRL, M. Sapa, Maya, Villena at sa inyong asawang Pogi. Pagpalain kayo ng Diyos at ang inyong mga anak. Pastora, Amen. prayer request po sa kapatid ko, mabiyayaan po ng anak in Jesus' name Amen, ni amen, in Jesus' Evelyn name. Villanueva de la Cruz. Amen, amen. Hallelujah. Ayan. Si Sister Julie Solano, taga JCTRL Obrero po. Opo, alam ko na po. Yung pong nakatali ang buhok na medyo maputi.
parang maputi, saka maitim ang buhok. Opo, opo. Good Lagi morning siya naka-t-shirt ng puti. Amen. Good morning po sa ating minamahal at poging-poging konsihal ng Santa Maria, Bulacan, Konsihal Froilan Caguiat. The next Ayan. vice mayor Mabuhay po kayo, pagpalain in Santa kayo Maria, ng Diyos, Bulacan. bigyan ng ibayong kalakasan, kalusugan, katalinuhang galing sa Amen. ating Praise Panginoon. God. At nila siya mabuting konsihal ng Santa Maria, mabuting tatay, at Amen. mabuting asawa. Okay, Kaya dapat binoboto. Pag mabuti ka sa iyong pamilya, magiging mabuti ang paglilingkod mo sa bayan ng Santa Maria, Bulacan. Naku, Yun ang palatandaan. mag-aalas 8 na naman, Pastora Ruby. Said Oiras, good morning po. Hallelujah. Amen. Ang bilis no? Praise God. Rodora Medes Mabini, good morning din po sa Pinapalang inyo. umaga sa ating balaing Pearly Malonzo. Amen. Hallelujah. Tayo po isa ngayon 78 prayer partners na magmananalangin at na magbubulay. Parang Bible study na rin ito no? Marivic Orsino ko. Ayan. Marivic Orsino mo. Ayan. Orsino ko. Amen. Praise God. Sabi ni May Doso, Tinag siya ni... generica siya nagwo-work. Ayan. Vitamins lagi, vitamin C, and pray lagi. So, sinabi mo yan, May, pengi akong vitamin C. Amen. Ang Praise mag-asawang ubod ng bait, Sir Julius and Sister Edna de Mesa. Tatay Tornek, magandang umaga din po. Pag nakikita ko yung pamilya niya, parang sarap kumanta ng Kapayapaan. Annalyn Parang Marcelo peace na peace. Cloud, Yung kasama natin mag-asawang ngayon. yan. At ang ganda nilang maging anchorman and anchorwoman. Happy birthday! Yung Happy Sunday birthday, service. Sophie! Ayan. Ngayon, happy birthday ba, Isang Sophie? taon ko na binabati si Sophie. Isang taon. Aabutan uli ng birthday yan, Sophie. Prayer request po ni Rosalie de la Cruz sa nanay niya na masakit ang mga paa. Si Nanay Conching de la Cruz, be healed in the name of Jesus. Amen. Be healed. Hallelujah. Be healed Amen. in Jesus' Jesus' name. Ayan, Pastora Ruby. Kapatid ko, Maya, nabasa na to. Amen. Amen. Praise God. Minsan nga, Konsehal Froilan, kayo'y makijoin sa amin sa Sunday service. Amen. Ayan, ang dami pa, no? Teka, baka meron tayong dinabanggit, Pastor, na nakapasok. Noted, Nay. Acidic ka po ba or hindi naman? Pag acidic ka, di po pwede si ascorbic acid. Hindi ko alam kung acidic ako. Basta inom lang ako ng inom. May acid na eh. Yung yung nakakaputi pag ininom, saka yung pag ininom ko yung vitamin C, yung dadami yung pera, ganoon. Praise God. At yung lulusog ako, saka yung makakatakbo ako ng malayo. Yun na, amen, praise God. I-save mo na yung vitamin C na doon sa acidic para safe agad. Amen. Prayer request po ni Sister Z. Oiras. Prayer request po, Pastor. Sana po yung kapatid ko na nakalimot sa amin ay magbalik na sa pamilya niya at magbalik loob natin We claim sa Diyos. it. Amen. I claim it in Jesus' name. Amen. Prayer request po for Brother Jeric de Jesus. Ayan, na siya ay may lagnat. Pareho po sila ni Brother Ronel Lacio. Ang mga musician natin, yung mga nilalagnat. Pati si Pastora Lenlen Mia, nilalagnat po. Kaya praise God, tinitiyak ko makakatugtog ngayong araw na to. Itong si Cyril Estrada na wala pong patid yung paglaki. No, praise God. Ito yata ang padala ni Goliath dito sa TRL. Amen. Magandang Praise umaga God. din po sa iyo, Jocelyn Meneses. Ayan. Amen. Good morning Ayan po, na, Pastor nakita ko Lauro na. and Pastora Ruby. Ang kagandahan ni Naumilin, Siona Sanchez. Good morning. Sion Sunday service, magapon tayo. Gising na ang beautiful mga girl. magaganda sa Cavite, Amen. ano? Amen. At si Ate Arizapa Reyes Teresa, makabenta ng pyesa yung anak ko at financial Amen. Amen. blessing kay Arian Amen. at kay Abigail Arizapa. Pagpalain po ng Diyos ang negosyo ng inyong mga anak. Amen. Ayan, kaya sabi ni May, mag-sodium ascorbate ka na lang po, Nay, para di mga simsikmura mo po. Dalhin ko sa Sunday. Amen. Praise God. Meron nang sponsor tayo sponsor ko ng vitamin C, si Grace, no? Kasi pumipila yan sa DSWD. Amen, no? Maraming ginagamit na pangalan. Si Grace Oloya para makakuha ng gamot. Nag-iiba siya ng pangalan. Meron siyang pinangalan na... Bless na bless siya kagabi sa Words and Worship. Bilib ako dyan. Kaya kagabi yung look niya, yung look niya parang medusa look, tinali yung buhok. Dalawa yan eh.
pag namumroblema siya, kasi pinuputol niya lagi yung buhok. Ngayon naman ang palatandaan, yung merong tuwalya yung buhok pag umaaten. No, parang si Medusa, amen, praise God. At samahan mo na din ang pera fee. Hehehe. Praise God. Ano lang yun? Joke, praise God. Glory to God. Napakabuti po ng ating Diyos. What time na? Abaga, alas 8 na. I-share ko lang sandali, Pastor Lauro. Kanina nagchat-chat si Pastora Ani. Meron siyang pinost na numbers yung Pastora Ani no, sa Bible na ang Diyos mismo nag-rebuke sa mga servant ng Lord. Tapos sabi niya, sana pag siya ay tinutuwid, ay yung emosyon niya ay maset aside para ang lumutang yung espiritu ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tapos, siya ay nagpapatotoo, Pastor, na di ba nung Sunday, pinatayo niyo po si Tatay Honorato Marcelo. Ang sabi niya, ang ganda ng pagninilay niya, Pastor Lauro. Sabi ni Pastora Ani Oxenday, dati po niya, para kami ay mahubog ninyo. At masabi ninyo kahit masakit, yung pag kami hinuhubog ninyo, ay kayo lamang pong mag-asawa ni Pastor Lauro at Pastora Ruby. Ngayon po ay ginamit po ang labi ni Tatay Honorato Marcelo. Para siyang natatakot dahil yung mga ginagamit ngayon ng Diyos, yung mga, sabihin natin, hindi na yung, sabihin natin, hindi na pastor, isang pangkaraniwan tao. Kung baga, gumagamit ang Diyos para maikorek ulit ang mga lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng labi ng mga pangkaraniwan na tao sa tingin ng mundo. Pero kung ang gagawin natin, ang bawat pagtutuwid sa atin, iisipin natin, Pastor. Ako kasi yun ang iniisip ko. Ito ay tinig na parating sa akin, pahatid ng Diyos sa akin. Kaya kahit sino ang tumayo, kapag yung kinokorek ako, iniisip ko lagi, hindi yung sino ka naman, wala ka namang napatunayan, pakialam ka lang, hindi ganon. Kung hindi, naku, kinakausap ako na, kinakausap ako ng Diyos. Kasi alam ng Diyos yung laman ng puso ko. Sana, nawa lahat ng servant ng Lord, ganun ang maging kaisipan. Huwag yung magkakaroon ng emosyon na ako na naman, kami na naman, eto na naman. Sino yan? Ano ba yan? Hindi naman, kailan lang yan? Ay, ang ganda ng ganun pananaw, Pastor. No? Glory to God. Hindi natin kasi napapansin ko minsan, ang paglilingkod sa Diyos, aminin natin, mukhang nalilihis tayo ng pananaw. Kaya sa Book of Revelation in chapter 2, sinabi ng Espiritu, nanlalamig na kayo sa akin. Hindi naman ibig sabihin, yung panlalamig, Pastora Ruby, sa Diyos, hindi naman yung umalis ka sa gawain ng Panginoon kundi kahit nasa gawain ka ng Panginoon, yung puso mo iba na. Backsliding in heart. Iba na kasi nag-iiba na ang pananaw mo. Iba na yung ugali. Dati yung kahit walang-wala ka, gustong-gusto mong mag-mission. Ngayon parang pinaghahanapan mo na ang Diyos sa buhay natin. Nililimitahan mo Marami ka ng Kaya iba na ang nababasa ni Lord sa puso natin. Kaya sabi ng Book of Revelation chapter 2, dati mainit ka, ngunit kayo nanlalamig ka na. Kasi hindi naman ibig sabihin ay wala ka sa Panginoon, nanlamig ka na. Pero meron pong nanlalamig sa pag-ibig ni Lord kahit nasa gawain ka pa ng ating Panginoon. Let us, lagi nating susuriin, lagi nating tatanungin yung ating puso. Ano na ba ang laman ng puso ko when it comes to serving the Lord? Ayan. Bakit yung namimiss ko na, hindi na ako nakakatupad? Nakakatakot ako kasi pag gano'n natatakot agad ako. Kasi si Lord, Lord, hindi ako nakatugon. Yung please, Lord, forgive me. Yung ganoon, hindi ko na yung ibang, yung nasaktan ako, yung ganito, yung nirebuke ako. Huwag na tayong maghanap pa ng mga simpatya ng kapwa. I-share mo sa mga kapanalig mo para lang makakuha ka ng simpatya. Meron kong makakampi. Kasi, Pastora Ruby, pagka ang paglilingkod mo ay nilimitahan mo na si Lord, sasabihin mo, dito lang kami magmi-mission, dito lang kami sa lugar na ito, ayaw na namin mag-out of town.
parang hindi mo naintindihan kung sino yung pinaglilingkuran mo. Hindi po tayo naglilingkod sa Diyos. Nasasabihin, tatakdaan natin na hanggang dito lang ang aming pupuntahan. Nakakatakot yun. Nakakalungkot po yung kasi ibig sabihin, nag-iiba na yung ating pananaw, yung laman ng ating puso sa larangan po ng paglilingkod sa Diyos. Huwag po natin, kasi kailanman, hindi nagsawa ang Diyos sa pag-aruga sa atin. Amen. Hindi niya tayo pinababayaan. Alam natin yan, hindi tayo pinababayaan. Pero kung lilimitahan na natin ang ating sarili, yung ating mga ari-arian na papagamit natin sa Diyos, dati from rags, ngayon to riches na tayo. Dati from nothing, ngayon, sino na tayo sa harapan ng Diyos? Diba ang Diyos lang ang pumansin sa atin? Sa mga panahon na may mga nag-aagaw buhay, yung mga mahal natin sa buhay. Diba tanging si Jesus Christ yung tinawag natin, Lord, please, help us, heal mo po yung anak ko, yung aking asawa. Lord, bigyan niyo po kami ng kapayapaan. Andiyan agad ang tugon ng Diyos. Tapos ngayon, meron ka ng mga sasakyan, meron ka ng kaya mo na, makakalimutan mo na. Minsan, di ba, self-checking. No, hindi mag self-centered. Kasi kung ano man ang hawak natin, pag nilimitahan mo ang gamit niyan sa Diyos, sabi ni Lord, ako ang nagbibigay, ako din ang magtatanggal niyan. Nakakatakot. Sabi nga ni, lahat ng prayer request mo, Shadrach, Meshach, Abednego, ipagkaloob ng Diyos in Jesus' name. Sabi po ni Sister Cecil Platilla de la Cruz, what a humble heart, Pastor. Sabi niya, dahil kay Tatay Honorato, kinumpleto ko na ang notebook ko, pang wow, morning devotion, at worship services para maisulat ko lahat ng topics at laging balikan at pagnilayan. Praise God. Ay, praise God sa buhay mo, Tatay Honorato. Bigay po kayo ng Diyos. Pagpalain ka, bigyan ka pa ng Lord ng kalusugan. Maraming buhay. Kasi sa totoo lang, mahal ka ni Pastor Lauro. Dahil sa lahat ng gurang, sa lahat ng matanda, na 64 years old, ikaw lamang po yung nagpaligaya ng puso ni Pastor Lauro na yung matagal na niyang hinahanap sa mga lingkod ng Diyos dito sa church, natagpuan niya sa iyo. Kaya ayaw naman niya ikaw laging abalahin dahil may hanap buhay ka din. Pero ang puso ni Pastor Lauro, mahal na mahal ka. Kasi bigay ka ng Diyos sa kanya. Diba? Mas lalo naman ako. Kaya lang ayaw mo magkakakain ng mga pagkain kasi. Kaya we love you. No? Basta tayo, huwag na natin tingnan kung sino yung nagsasalita. Basta't mabuti at makakatulong sa ating spiritual life. Amen, Lord. Yes, Lord. No, buti pa si Cecil Platilla, si Pastora Annie Oxenday, nagpasalamat sa Diyos. No? Kasi minsan talaga binabasag ng Diyos ang kataasan natin. Si Cecil Platilla, CPA yan. CPA graduate yan. Board passer yan. Pero sumunod sa salita ng Diyos. Ay, sarap sa Panginoon. Praise the Lord. Pag-pray natin si Rona Carillo, anak po ito ni Sister Nati Carillo. Pagpalain po kayo, nawa po kayo ay magsigaling o maggumaling sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Mawala na po ang hika sa kanyang buhay ni Rona Carillo, anak ni Sister Nati. In Jesus' name, be healed sa pangalan ni Jesus. Julieta Gaspar, kasama natin si Julieta. Good morning po kay Kumari Shirley Hagaman. Good morning po. Pagpalain ng Diyos si Brother Nilcar, Sir Vito Balando. Amen, amen. Di ba ang sarap magturo ng Diyos? Kaya minsan, sabi ni May Dosil, amen, ganda ng sinabi mo, Nay. Nawa mas maraming makarelate at mas madaming makaunawa. Kasi pag nagtuturo na yung kapwa natin, may mga paalala na ayaw mo pang makinig. Minsan nire-reject mo, minsan naghahanap ka pa ng yung ganoon, magchat-chat sa ganito, sa kapatid niya, magchat-chat sa mga kakampi niya para magkaroon ng simpatiya sa... Huwag kang maghanap ng kakampi. Basta self-checking. Aralin. Pray agad, Lord, forgive me. Ganun agad. Kasi hindi natin kailangang maghanap ng simpatiya sa kapwa. Ang masarap na kunin nating atensyon, makumbinsi ang Diyos sa langit na maging kakampi natin. Doon kasi kuminsan, di maiwasan talaga habang tumatagal ka sa paglilingkod sa Diyos, di natin napapansin, nag-iiba na pala laman ng ating puso't isipan. Kung ano ka nung umpisa, dapat ganun lagi po tayo. Huwag nating kikwentahin yung mga bagay na nagawa na natin. Huwag nating kikwentahin sa buhay natin yung mga pagpapagal natin sa Diyos.
lagi lang kung ano ka sa umpisa, dapat laging ganun. Kasi naman lahat naman ng ating accomplishment sa Diyos, sa ating paglilingkod, hindi naman po yan nakakalimutan. Actually, nakalista po yan, Pastora Ruby, dahil hindi papayag ang Diyos na pag ginawaran ka ng gantimpala ay hindi angkop. Kaya tayo po ay tatanggap ng gantimpala sa paglilingkod natin sa Diyos ayon sa ating nagawa. Kaya kung ipagmamalaki na natin yung ating nagawa sa Panginoon habang tayo tumatagal, ay magugulat ka, baka wala yung gantimpala. Kasi yung gusto mong papurihan, may itaas ka, tinanggap mo ng gantimpala sa sarili mong pagpapagal sa Panginoon. Huwag natin hayaan, basta't lagi lang tayo. Kaya sabi nga ng Revelation 2, nalalamig ka na. Ang ibig sabihin ng lalamig, hindi lamang po yung mga tumalikod sa gawain ng Panginoon, hindi lamang po yung ayaw na maglingkod, kundi yung patuloy na naglilingkod na nag-iiba na ang laman ng puso't isipan, pananaw sa Diyos. Alalahanin po natin, ang Diyos, siya po lahat ang pinagmumulan. Hindi siya po lahat. Kaya kumbaga sa ay pagka binigyan ka ng gampaning tungkulin, huwag mo siyang limitahan. Kasi pag para ka lang nagtatrabaho sa kumpanya, meron kang nagdidemand ka. Nakakahiya po yun na ang aming sasakyan hanggang dito na lang ito, hindi na madadala. Naku po, di mag-commute po kung kayo nahihirapan mag-commute, sabihin nyo lang po, ate, kayo po ay pagpapahingahin namin. Okay, may sabi nga ni May Dosil, nakakaiyak kasi ang daming realization ngayong umaga. At sabi ni Pastor Jason, ako din po, grabe ginawang pagpapahiya sa akin ng Panginoon. Ngayon, hinahabol ko ng mga sinasabi para maisulat at nire-recall after ng gawain. Salamat sa Panginoon, nakaka-lift ng spirit. Amen. Kasi, minsan nakala natin, kwentada natin, ginamit ako, sinamahan ako ng Diyos. Pinagpala ako ng Diyos kasi God is with me. Nakakalimutan natin, hirap lang yan sa Diyos. Hirap lang yan. Wala tayo dito sa mundo. Alam mo, sa Book of Ezekiel, sabi ng Panginoon, pinarating niya sa propeta, kapag ka ang mga pastol ay hindi na nagiging tapat, hahanap ng kapalit ang Panginoon. Yun ang sinabi ko doon sa mga tapat na pastol. Kaya sabi ko, Pastor, suggest ko sa iyo, kung merong mga naglilimita na ayaw ng sumunod, marami ng dahilan, kumbaga din ka naman nagkulang na. Kasi pinanghawakan ko yung salita ng Diyos, yung ayaw mo na. Marami ka ng reklamo. Diba si Lord din nagbibigay, si Lord din na nagtatanggap. So, yun naman, naniniwala ako sa papalitan ng Diyos. So, yun naman, Pastor Ruby, ang Diyos for reminding palagi ang Ganun Panginoon. lang tayo, Pastor. Di naman kasi bababa si Lord dito sa mundo para sabihin sa atin, mga anak, mga lingkod ng Diyos, lalamig na kayo. Hindi naman magpaparating yan. Kaya kung minsan, yun nga, si Tatay Honorato, minsan anong linggo, talagang, kung ako po kasi may mga gusto kasi akong iparating sa ating mga kamanggagawa na parang hindi nila ako maintindihan ay nakita ko kay Tatay Honorato yung design ng kanyang puso na ito yung hinahanap ko sa kaya pinatayo ko. Pero kung ito po ay hindi nyo papansinin, ibig sabihin talagang baka namamanhid na, may And at the same time, mataas ang tingin mo sa sarili mo. Kasi, kumbaga, kailan lang yan ano ngayon, yung ganoon. Sino naman to? Napakapangit ang attitude ng ganoon. Napapangitan ako. Sa amin kasi po, sa tech team, dahil sa kabisihan, di na kami makahawak Bible at di na makasunod sa topic. Okay naman maging Marta, pero higit namin mainam na maging Maria. Ayan. Sabi ni Cecil Platilla. Meron ng sinampulan dyan na isa sa tech team. Akala niya magaling siya dahil sa sound system niya, magaling siya. Diba? Sa mundo. Pero dito wala siyang galing kay Lord Kasira, alam niya Okay, kaya sabi ko, Robert, please, ikaw ang head, paggamit ka sa Diyos, humble yourself, hingi ka ng wisdom kay Lord. Good morning po. Prayer request po para kay baby Gilbert Eugenio. Check up po niya today. Dawa po ay maging normal po ang result ng kanyang
cranial ultrasound. God bless po, Pastor Laro and Pastor Ruby. In the name of Jesus, we claim it right now, be healed, at maging normal po ang kanyang ultrasound. In Jesus' name. Yes, in Jesus' name. Humihingi ng patawad si Evelyn Lanyon dahil buntis siya. Marami na siyang pagkukulang sa Diyos. Hallelujah. Ang sarap, ang sarap. Lahat ng nangyayari ay may pagtutuwid talaga si Lord. Patawad po, Lord, sa lahat ng nararamdaman naming pagod, pagsuko sa lahat. Sabi ni Maymay Dosil. O yun, sabi daw ni Tatay Honorato. Kasi parang ang hirap niyang pakainin eh. Sabi ni Pastor Arnold de la Cruz, Pastora, sabi ni Tay Honorato, masarap naman daw po yung mga merienda. Kaso bakit daw po mais? Alam nyo naman daw na incomplete na. Oo nga, hindi ko naisip yung kulang din ako ng karunungan. Praise God. Napakabuti ng Diyos sa umagang ito, Pastor. At ang Diyos, I 100% agree na God is with us this morning. Amen. Nawa po mabayaran na po ng company para makapag full-time na po ako sa ibinigay sa akin na gampanin. Pakisama po ako, Pastor. Sabi po ni Sister Marisa Fernandez, God is able, lahat yung mangyayari. Amen. Good morning po, prayer request po kay Baby Gilbert Eugenio. Nasabi na po. Amen. Nagtutuwid ang ating Diyos. Alas 9 na, Pastor Ruby. Amen. Glory to God. Amen. Tayo po. Good morning din kay Mitch Arandia. Hallelujah. Ang salamat sa Diyos, no? Ang sarap. Humble ourselves lagi. Lagi tayong pakumbaba. We are nothing. No? Pero hinango tayo ng Diyos mula sa putik. Tandaan natin lagi yan. At ang Diyos ang kakumpletuhan. Ako, tingin ko, isang worship tayo sa Diyos. At lahat ng prayer request, lahat ng may sakit ngayon, pagalingin ng Diyos. Lahat ng mga business natin, mga kahilingan sa Panginoon, ay pagpalain ng Diyos at pagpalain ng Diyos sa umagang ito. Amen. Ang buhay Praise ni the Pastor Lord. Lauro, kanyang Hallelujah. labi. At naniniwala ako natuturuan ulit tayo ng Diyos. Mamahal. Pag na daw nagtuturo, pag lagi ka nakikita, ibig sabihin, pag paulit-ulit na hinuhubog o kinukorek, kasi paulit-ulit na matigas ang ulo mo. No? Ganoon, kumbaga walang nakikitang effort mo. Pero ang masakit, Pastor, yung wala na nagtuturo, wala na nagpapaalala. Ibig sabihin, manhid na, kalyo na ang puso. Ay, pagpalain ng Diyos ang buhay ni Tatay Honorato Marcelo. Bigyan tayo ng Diyos ng maraming Tatay Honorato Marcelo. Isipin kaya natin, Pastor, ang bigay ng Diyos ng mga pastor dito, puro 60 na. Si Tatay Honorato kasi mas makaranasan talaga eh. Si Tatay Honorato kasi, ang ganda ng kanyang pananaw. All for the glory of kasi, God. Kasi na-share niya kasi sa akin, Pastor, hindi porke ako napabilang na dito sa church ng TRL, hindi porke ako ay nabaptize na, patuloy ko pa rin susuriin kung tama itong church na napasukan ko. Yes. Grabe yung kanyang na unti-unti niyang napapatunayan na nasa tamang church siya. Pero gayon pa man, Pastor, kasi nag-o-observe ako na kaya pala may mga katulad niya, hindi lamang po TRL Church ang napuntahan niya. Dami po siyang mga pastor na nag-akay sa kanya, minisyon siya, maraming Pero ang sabi niya, hindi siya kailanman, hindi nakuha yung kalooban niya. Truth seeker kasi siya eh. Ito ay isa sa magandang pananaw ng isang tao. Yung truth seeker siya. Hindi siya basta nag-commit, basta inaalam niya kung ano. At marami pong pastor na nag-mission sa kanya because of his talent. Multiple talent meron po si tatay na to. Kaya may mga churches na pinag-interesan siya na maging miyembro kasi grabe doon yung multiple talent niya. Kumbaga grabe. pakikinabangan siya ng church. Ang problema, parang hindi siya hindi mag-sink in sa kanyang puso yung kanyang Tapos dito naman sa church, bagamat ang mga anak niya ay miyembro na dito, hindi siya inakay ng mga anak niya. Pero sabi niya, kusa siyang parang, hindi niya daw malaman bakit siya parang laging gusto dito. At alam niyo po, first time lang yata o wala pang isang linggo lang yata siya na-attend, Pero sabi niya, naramdaman niya daw yung espiritu dito, parang di niya maintindihan kung ano ang kanyang nararamdaman. Kaya nung isang araw, magkausap kami, nag-sharing kami,
truth seeker siya. Sabi niya, hindi siya papayag na itong pinasukan niyang itong pagdidesisyon niya na maging miyembro at mabaptize ay di niya matiyak kung tama o itong church. Kasi sa dinami-dami pastor, na mga naglipa ng relihiyon sa mundo, naglipa ng mga churches dito sa mundo, di ko alam kung ako ay nasa tama ngayon. Kasi nag-decide siya eh. Ngayon, di ako papayag na porque ako ay miyembro na, masaya na ako. Patuloy niya daw hanapin, susuriin kung siya ay nasa tamang relihiyon o nasa tamang church na pinasukan niya. Kaya siya po ay patuloy na nagsi-search. At sa biyaya po naman ng Panginoon, sa kanyang mga labi na mumutawi na nasasabi niya, Pastor, nasa tamang church po ako. Kaya salamat po sa Panginoon, nakakatabang puso. Kasi, yan ang madalas sinasabi ko, hindi porke naglilingkod ka na, hindi porke nangangaral ka na, hindi porke isa ka ng servant, ay masaya ka na, hindi ka na nagsi-search, hindi mo na inaalam. Kaya ako, lagi ko sinasabi, magtanong kayo, kasi ang pagtatanong kasi, Pastora Ruby, meron ka natutuklasan na mga aral o mga pananaw na hindi ka sigurado kung tama o mali. Dahil nga sa lagi naman kaming may mga pag-aaral, hinahanap ko yung pastor. Meron kami narinig na isang pastor, na sikat na pastor na nangangaral na ang second coming ay naganap na nung AD 70. Yung second coming. So yun nga nangangaral na wala nang second coming kasi naganap na. Ay di kawawa naman kako ang mga Kristiyano ngayon, wala na palang hinihintay na pag-asa. Meron namang mga sikat na pastor na nangangaral sa panahon natin ngayon na yung mga LGBT tanggap na ng Diyos, wala nang kaparusahan yon. Mga kapatid, I praise the Lord. Linilinaw ko po lagi, ang Diyos po hindi galit sa mga LGBT. Hindi po galit ang Diyos dyan. Ang gusto ng Diyos, mabago sila sa ganung kalalagayan. Kasi hindi po kalooban ng Diyos na makamatayan natin yung ganung klaseng kalalagayan ng buhay. Dadalawa lamang po ang nilikha ng Diyos na uri ng tao, babae at lalaki. Kung bakit meron pong mga iba't ibang kasarian na ngayon, yun ay hindi dahil sa kasalanan nyo. Yan po ay dala ng kasalanang minana natin kay Adan. Dinadaya po ang ating kaisipan dahil alam ni Satanas na pag nakamatayan natin ang ganyang kalalagayan, sa impyerno po tayo lahat pupunta. Kaya nga po si Lord nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo upang tayong mga LGBT ay magkaroon tayo ng pagkakataon na mabago ang ating pagkatao upang sa ganun di tayo mapahamak sa kabilang buhay. Merong mga pastor na nangangaral na okay yan sa Diyos, hindi hahatulan ang mga ganyan. Kapatid, huwag po tayong ganon. Baka mapabilang pastor, tayo sa mga false teacher. Hindi pa yan ang topic ngayon, ha? Ay, hindi naman yan. Hindi naman sa awa ng Diyos. Kasama na rin po natin, ayan, lumitaw na ang Santa Rosa Laguna Coordinator, si Nanay Luz Buminda. Lagi daw. At sa linggo, nandito po sila. Buong pamilya. Praise God. Lahat Hallelujah. po tayo mahal ng Diyos. Amen, Walang amen. itinatangi ang Panginoon. Pero matatangi tayo kapag hindi natin pinakinggang tama ang aral ng salita ng Diyos mula sa Bible. Kaya po tayo may Bible, sinasabi ng Diyos ang kanyang saloobin sa ating lahat para tayo ay magkaroon ng pagkakataon na mabago ang ating buhay. The reason why kung bakit si Jesus Christ nagkatawan tao, inialay ang kanyang buhay sa krus upang tayo ay bigyan ng pagkakataon na makapagbagong buhay. Amen. Bago po siya bumalik sa ikalawang pagkakataon. Amen. Praise God. Praise the Lord. At sa oras na ito ay patuloy tayong samahan ng Diyos. Amen. Siguro mas maganda isang kanta tayo. Sige, praise the Lord. Mainit si Pastor ngayon. Kagabi hanggang 10:30 pa ng gabi kami, no, Pastor? Parang nung 10 o'clock na, doon pa ulit sisibol na naman yung no? Yung Espiritu ng Diyos ulit na magpapaliwanag ulit. Ang galing ng Panginoon.
Hallelujah. Palakasin ka ng Diyos lagi at pagpalain. Bigyan ng mga bagot sariwang kapahayagan. Amen. Praise God. Praise God. At mamaya po 5:30 sa midweek si Pastor po magtotok din. Glory to God. Lagi nating itaas ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. At patuloy po tayo na sumamba sa Diyos. Kay Kristo lamang in Christ alone. In Christ alone. Let's pray at let's put our trust to Christ. In Christ alone, I place my trust. I find my glory in the power of the cross. Yes, Lord. In every victory, let it be said on me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Kay Kristo lang. Kay Kristo lang. Tiwala ko. Ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko'y kay Kristo lang. Sa bawat tagumpay, sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo lang. Dapat ganyan lagi mentalidad natin. Praise the Lord. Kung nakakatugtog man tayo, kung nakakaawit man tayo, kung nakapaglilingkod man tayo, dahil napagtagumpayan na ni Kristo Jesus, dahil po sa habag ng Diyos, hindi po sa atin. Hallelujah. Pastor, take it away now. Praise the Lord. Glory to God. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At sa pagkakataong pong ito ay ating pong tunghayan ang salita ng Diyos. Amen. Praise God. Ito po ay hinango ko dito sa Philippians chapter 2, verse 5. Ayan. Philippians chapter 2, verse 5. Sabi po ng Bible, ayan. Ganda niya na. Yes. Philippians chapter 2 verse 5. Isang talata po mga kapatid. Sabi dito, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Sa English version po praise kasi... God, praise God. Sa ibang salin po kasi sabi po ng Bible, magkaroon kayo ng pananaw ng katulad ng kay Kristo. Kaya sabi po na, sinabi po ito ni Pablo kasi gusto niya na ang bawat Kristiyano ay magkaroon ng pananaw ng katulad ni Kristo. Magkaroon ng kaisipan ng katulad ni Kristo. Amen. Kaya ang ating pong paksa ngayong umaga ay pinagmagatan kong How Christian Should Think. Amen. Paano ang Kristiyano ay mag-iisip. Kaya mga kapatid, sinabi po ito ni Pablo upang tayo po ay bigyan ng isang tamang kaisipan bilang mga Kristiyano. Kaya kung paano ito, kasi alam niyo po, Pastora Ruby, karamihan sa panahon po natin ngayon, kapag po tayo mayroong mga pinagdadaanan, minsan yung mga sitwasyon na ating pong pinagdadaanan, minsan sumasang-ayon yung ating mga kaisipan. Kapag meron pong masamang nangyayari, nagiging negative po tayo. Pagka naman maganda yung nangyayari, nagkakamali naman tayo sa ating kaisipan.
Kaya mga kapatid, ito po ang tanong ko ngayong umaga para makita natin sila'y nagpa-participate. Sige. Kung meron pong gustong gawin sa inyo ang Diyos Kung ganda niya sa buhay. Oh. Kasi lahat po ng bagay, lalo't sa ikabubuti natin, willing ang Diyos na gawin. Kung tayo po ay pagyayamanin, Naku, ganda niyan. pauunlarin ng Diyos, Oh. ano po ba ang dapat Yes, nating mga pangunahing laman ng ating isip kapag tayo po ay pinagyaman ng Diyos? Praise God. Ulitin mo ulit, Pastor. Pag tayo po ay niloob ng Diyos, halimbawa, pinagyaman ka, ano po ba ang dapat na maging laman ng ating isip? When lives goes on so abundantly, what kind of attitude o pananaw sa iyong buhay? Ayan po, mga kapatid. Pag ako pinagyaman ng Diyos, Ano po ba ang dapat na maging pananaw natin sa buhay pag pinagyaman tayo ng Diyos? yung bang pananaw, ganito yung... pag ako Kaisipan pinagyaman- niya, kaisipan, pananaw. Ano kanyang unang gagawin, ganoon. Ano kanyang kaisipan? Kasi through, kung anong iniisip mo, yun ang magiging takbo ng buhay mo. Ayan, may mga sumasagot na. Ayan, may sumagot na. Sabi ni Elizabeth Tan, serving God. Aba, serving God. Kumbaga, Tingnan natin. paggagamit niya yung... Pinagyaman, Tingnan natin. papagamit niya yung wealth, yung treasure, ganun Pag po ba? pinagyaman ka ng Diyos, ano ang dapat maging kaisipan mo bilang isang Ayan, Kristiyano? sabi ni Sister Elizabeth Tan, serving God. Sabi ni Patricia Concepcion, ipapagamit po sa Diyos yung treasure. Glory Praise to the God. Sabi ni Ramiro Acosta, be a blessing to others. Ang ganda. Praise the Lord. Oo. Ayan, tayo pa natin yung iba o mabagal ang ating internet. Sabi ni John Michael Elnas, magandang buhay sa lahat. Sabi ni Sister, ni Marley, wala pa, Gerald Reyes, kung siya'y pagyayamanin, hindi, ano yung gagawin mo, yung pananaw mo? Ang sagot ni Gerald Reyes, knowledge and wisdom. Hindi, kung hindi ka pinagyaman ka na nga ng Diyos. Lumakat lagi sa katwiran ng Lord, sabi ni Annalyn Cloud. Sabi ni Beth Sulangon, magbalik ng nararapat para sa Diyos. Maging matalino sa mga resources na kaloob ng Lord. Maging priority na tumulong sa gawain ng Lord, sa pamilya at kapwa. Blessing to be a blessing. Sabi ni Pastor Arnold de la Cruz, talagang ganda sumagot talaga ni Pastor Arnold de la Cruz. Ayan, sila, wala pa yung iba, baka mabagal lang. Dahil ang tanong ulit, Pastor, ulitin mo yung tanong. Kung ikaw ay pinagyaman ng Diyos, ano ang magiging pananaw mo sa buhay? Ayan. Sabi ni Sister Baby Obani, ibahagi sa iba, sa ibang kaluluwa. Sagot naman ni Lala de la Cruz, gagamitin ko po para maakay mga kakilala na wala pa sa gawain ni Lord. Example, wala po silang pamasahe. Amen. Praise God. Sagot naman ni John Michael Elnas, tawa ka na naman dyan, Pastor. Share the words of God. Sagot ni Ceci Platilla de la Cruz, wag kalimutan, hindi ito sa atin, ito ay sa Diyos. Hallelujah. Sabi ni Edna Elibaran, be a giver to us. Praise God. Sabi ni Perny Malonzo, patuloy na maglingkod sa Panginoon. Sagot ni Pastor Boyet Pili, be a blessing to others and give back your blessings to the Lord. Sabi ni Makmak Hagaman, maibalik ang papuri na nararapat sa Lord. Sabi ni Ami Jean, bili ng church land. Bili ng church land. Natumpak, purihin ng Diyos. Amen. Bili ng church land. Dami na kasing member ng TRL Church. Praise God and be a blessing to others. Amen, amen. At sagot ni Grace, sabi ni Grace Medusa Oloya, hallelujah. Ibalik ang lahat sa Diyos dahil ang lahat ay pahiram lang ng Diyos. Ipagmisyon sa Diyos. Ito yung kanyang puso kagabi. Kaya kagabi, inano ko yun, talagang nandun ako sa side niya. Kasi alam ko ang pananaw ng Diyos eh. Sabi ni Annalyn Marcelo Cloud, number 1, laging hilingin na magamit sa kalooban ng Lord ang mga pagpapala na meron, wisdom. Sabi ni Sister Nati Carillo, pagsilbihan ng Diyos at pagtulong sa kapwa, ipangaral ang iba ito. Pastor Arnel, tinalo ka ni Ate Arisapa Reyes, ha? May tumalo na, Pastor Arnel de la Cruz. Ipangaral ang word of God sa iba. Amen. Ang word of God.
Kumbaga, pambuong mundo ang pangangaral ng Aba. salita ng Diyos. Praise May the Lord. may docile, maging pagpapala din sa iba. Share blessing to others at syempre, magbigay din para sa church. Sabi ni Marisa Fernandez, Pastor, kung ako'y payayamanin ng Diyos, sasakyan para sa service at maiayos lahat ng daughter churches, nasa spiritual ang kanyang motibo. Sabi ni Pastor Jason Cloud, tatanaw ako ng utang na loob sa mga taong tumulong sa akin nung panahon ako'y walang-wala. Lalo na sa inyo, Pastor-Pastora, at pagpapala sa mga branches ng TRL. Tumulong sa kapwa bilang pagtugon sa blessing ni Lord. Sabi ni Nanay Luz Biminda lagi daw, sabi ni Jessica Paul, mas lalo pang si Lord ang maging first love ko kasi parang kahit gaano pa kalaki blessing ang tatamasahin ko. Si Lord ang patuloy na maging Panginoon ko, hindi kung ano ang yaman ko sa mundo. Sabi ni Kumaring Shirley Agaman, lalo kang kumapit sa Panginoon at mag-share sa mga nangangailangan. Be a blessing to others. Sabi ni Ate Arisapa Reyes, sabi ni Mary Gepitan, magandang araw sa inyo. Sabi ni Ami Jean Medusa, what a word. Kasi nakatali ng tuwalya yung buhok niya eh. At ang sagot ni Julieta Gaspar, tiwala at manalig sa Panginoon. Amen. At sabi ni Marty Rose Gubot, kung tayo'y pinagpapala ng Lord, maging pagpapala din tayo sa iba. Ibalik lahat ang para sa Diyos. Yan ang desisyon. Ayan ang sabi ni Sister Maya Villena, lupa at bahay sambahan ng lahat ng daughter churches. Agree. Amen. At ang sabi ni Marty Rose Gubot, bibili na din po kami agad ng mga gamit sa church. Ang ganda. Sabi ni Evelyn Lanyohan, lalo ko po ipapagamit ang buhay ko, time, tunnel, and treasure. At church blessings sa iba't magbalik ng handog sa Diyos. Tumulong sa mga taong tumulong din sa amin at sa aking pamilya. Sabi ni Sister Marites de Los Santos Ignacio Malolos, Bulacan, mabili po yung lupa na nakapwesto ko. Nasa tindahan, ipagpapatuloy ko pa rin yung tindahan, pero papagawan ko po ng second floor. Doon ko po ilalagay ang Malolos chapter. Wow! At mainam na maiwan yung tahanan ng kaluluwang makapagliligtas. Sabi ni Pastora Annie Oxendan, ibalik sa Diyos ang paglilingkod, pagpapangaral bilang maging pagpapala parang si Joseph. Amen. At subok na si Pastora Annie Oxendan sa kanyang mga pinagsasabi na yon. Pastor, sige na, at anong oras na? Alas 8:15 na. Mamaya aano na ang ating Pastora Len. Salamat po sa inyong mga reaksyon, sa inyong mga sagot. Alam niyo po, ang ganda, puro positive, Pastora Ruby. Amen. Pag tayo ay pinagyaman ng Diyos, ano ang dapat na maging pananaw natin bilang isang Kristiyano? Ibabahagi daw, sabi ni Brother Gerald Reyes. Sagot ng ating admin, Marilo Vargas, ipagamit po sa Diyos, nakikita man o hindi ng tao. Amen! Hallelujah! Praise the Lord. No, praise kasi Okay. Kasi doon sa Philippians chapter 2 verse 5, sabi kasi doon, naway magkaroon tayo ng pananaw, kaisipan ng katulad ni Kristo. Kaya pag binasa po natin yung verse 6, na bagamat siya ay Diyos, siya ay nagkatawan tao. So binibigyan po ng binibigyan diin doon sa talatang iyon, yung humility, yung humbleness. Dahil sa pagiging humble ni Jesus Christ, ito ang kaisipan, Pastora Ruby, ni Jesus Christ eh. Sabi sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9 ay ito. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Hallelujah. Na bagamat siya ay Diyos, siya ay hindi nagpilit na maging kapantay ng Diyos. Siya po ay naging masunurin, no, at kinuha niya pinakamababang uri sa pagkatao, yung pagiging alipin. Ganun ang pananaw. At sa kanyang pagiging mayaman, siya ay nagpakarukha upang tayo po ay yumaman sa kanyang karukhaan. So kaya ano po ba ang dapat maging kaisipan ng isang Kristiyano kapag siya ay pinagpala at pinagyaman ng Diyos? Imagine ho, tingnan niyo ho, siya po ay nagpakadukha.
upang tayo yumaman sa kanyang karukhaan. Ganda naman Kaya ang gawa hindi ng Lord. po malayong tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon. Given na pala sa Kapag kanya yan. dumating yung pagpapala, dapat meron po tayong tamang pananaw sa buhay kapag tayo po ay pinagpala ng Amen, Diyos. amen. Otherwise, hindi po maganda ang kasasapitan. Amen po ba? Amen. Ako, Kaya may mga mga tanong na kapatid, ako agad. ang ganda May ng tanong ano. ako dyan. Ang pangalawa kong tanong ay ganito. May pangalawa pa ba? Okay. Paano kung nandoon ka pa lang sa panahon na hindi pinauunlad pa ng buhay? Wala pa, wala pa. Wala pa. Ay makita na kaya ni Lord yung ating pananaw, gusto nating makatulong, gusto nating makapaglingkod, supposed to be na hindi pa. Kasi kaya lang pala tayo maglilingkod, kaya lang pala tayo magsishare ng blessing. Kasi pag yumaman na, ay tiyak na pagpapalain ka. Pero ang maganda ho, bago pa mangyari iyon, meron na tayong right attitude kapag dumating na tayo ay pinagpala ng Diyos. Alam niyo kung bakit napakahalaga? Kasi po, meron din pong isang tao sa Bible na pinagyaman ng Diyos. Praise God. Makinig, makinig. Pero nung pinagyaman ng Diyos, sad to say, iba po ang nangyari. Hindi katulad noong mga sinasabi natin ngayon umaga. Hallelujah. Posible pala yung mga pinagsasabi Oo, namin kaya ngayon. sana po, bago pa dumating, ay kasi kung minsan, Pastora Ruby, pagdating kasi sa paglilingkod, wala kasi kaming panggaas. O wala kasi kaming sasakyan. Kaya, papanong, baka pag pinagpala ka ng Diyos, Susukatin pala yan. susukatin yun mga kapatid Ay, sa ngayon, nasasabi natin yon. Pero mas maganda, wala ka pa doon, nagagawa mo na yung sinasabi mo ngayon. Amen. Di ba? Kilala tayo ng Diyos Kasi naalala ko yung isang kwento, Pastora Ruby, ma-share ko lang sandali. Yung may isang kwento. Merong mag-amo. Yung mag-amo ay, yung amo niya, napakayaman na, Pastora Ruby. Kwento yan kwento lang kwento lang. Hindi pa yan sa Bible Wala sa Bible to. Okay. Kwento ito ng isang pangkaraniwang buhay. Merong isang milyonarya. Milyonarya na ito. Kaya lang, kahit siya milyonarya na, nakahiligan niya yung tumaya sa loto. Kasi parang nagsusugal din lang siya. Parang sugal lang. Sabi, tuwing tataya sa loto, sabi doon sa katulong, Maria, halika nga lang dito. Itaya mo lang itong numero ko sa loto. Di syempre, malayo yung tayaan ng loto. Di syempre, nararamdaman nung milyonarya na parang hindi bukal sa loob ni Maria, bagamat katulong. Pero pagdating sa mga gawain sa loob ng bahay, ay napakasipag. Kaya lang, may pagkamalabnaw na Kristiyano itong Mariang ito. Yung katulong? Yung katulong. May pagkamalabnaw. Pero Kristiyana siya. Ngayon, nararamdaman ng amo niya na parang nagre-resist yung kalooban na pag pinatatay, inuutosan para tumaya sa luto. Para lamang masunod yung utos niya, sinasabi doon kay Maria, Maria, itaya mo. Kasi pag ako nanalo, 1 milyon ang sayo. Sabi nung mayaman. Ay di, sumusunod naman. Wala kahit ayaw niya, sumunod. Hindi dahil sa bibigyan siya ng 1 milyon pag nanalo. Parang bibigyan pinangakuan. Pinapangakuan lang para lamang sumunod. Di wala siya magawa, di sumunod taya. Ay hindi na nanalo. Ay di utusan naman siya uli. Maria, pagka ako nanalo, 2 milyon ay bibigay ko sa iyo. Sinabi ng mayaman. Sabi ng mayaman. Yan, Taya na naman si katulong, si Maria. Sunod na naman. Umabot sa 5 milyon na yung pangako dahil 5 beses sinuto. Kasi mayaman na, kaya lang parang nakabisyuhan niya yung pagtaya sa loto. Eto ngayon, Pastora Ruby, tumama ngayon. Naku po, parang alam ko Tumama. Naku, Maria, tumama. Tumama. Uy, balato na pinangako. Ito lang ngayon. Sabi naman nung ni Maria, kasi malabnaw na Kristiyano, hindi siya excited. Sabi nung mayaman, sabi nung amo niya, bakit hindi ka excited? Tumama ako. Ay, hindi kumikibo si Maria. Sabi naman ni Maria,
Ay, salamat naman sa panahon. Sabi ganito na. Ito na, nakubra na ngayon, yung 5 milyon, tumama, nakubra na ngayon. Hinihintay ni Maria, 1 linggo na, hindi pa maibigay yung 5 milyon. Ang laki ng tinamaan eh. 50 million Aba, praise ang tinamaan. Kaso, Ang pangako, 5 milyon. Tumama. Naghihintay si Maria eh. Makinig! Hindi niya hinihingi. Hindi niya hinihingi. Ang gusto ni Maria, kusang ibigay sa kanya. ay dapat ganun. Nakaraan ang 2 linggo, wala eh. opo. Nakaraan ang 1 buwan, wala. Nakaraan ang Nabuta 2 buwan, wala. Alam mo kung anong namutawi sa bibig ni Maria ay ganito. Hindi po makinig. hindi siya nagalit. Ay, Hindi siya nagalit doon sa amo niya. Oh. Hindi sumama ang loob niya dahil hindi nanumbat. na ibigay yung pangako. Hindi nanumbat. Hindi nanumbat. Sabi ni Maria, ay salamat ika sa Diyos. Oh. Sabi niya, ma'am, salamat po sa Diyos. O bakit naman alam na guilty yung amo niya eh. Alam niya na hindi niya ibinigay. Pero sabi ni Maria, naku po, ma'am, salamat po ng marami sa Diyos. Alam ko ikaw, Maria, masama ang loob mo kasi hindi ko naibigay yung pangako mo. Ay, hindi po, ma'am. Ako po ay nagpapasalamat ng lubos. Ay, bakit ka naman nagpapasalamat? Kasi hindi po ako iyong tumama at hindi po ako iyong nangako. Dahil salamat sa Diyos, dahil hindi po ako ang tumama at hindi po ako ang nangako. Dahil kung ako ang tumama at ako ang nangako, baka malamang yung ginawa mo sa akin na hindi mo ibinigay ang pangako mo, baka yun din po ang ginawa ko. Pero salamat sa Diyos, hindi po ako ang naging ikaw. Dahil kung ako ang naging ikaw, baka guilty din ako doon sa pangako ko na hindi ko ibinigay. Mga kapatid, kung minsan... Pastor Lauro, nararamdaman kong maraming pagpapalain kasi ngayon. kung minsan maraming ganito answered prayer kasi kung minsan, may babala na eh. Wala ka pa, pinagdadamutan na paano Ano ba siya yan? magiging totoo? Na wala ka pa, nararamdaman na ni Lord, pinagdadamutan mo na siya. Hallelujah. Kaya, hindi mangyayari kung alam ni Lord na mapapahamak ka. Kaya mga kapatid, what if kung hindi ka pa pinagpapala? Can you do that? Masasabi kaya natin? Kasi po, kaya ko po ito sasabi, babasahin ko lamang po. Sige, Bible tayo. Sabi po kasi dito sa Bible ay ganito. In Luke chapter 12, verse 13 to the following verses. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko ng aking mana, ng aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinalaysay ni Jesus ang talinhagang ito. Ang bukiri ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't sinabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Pinagyaman eh. Ngayon, wala siya malamang gawin. Ano ang gagawin ko? Sabi nung mayaman. At kaya't sinabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, mag-ESM na lang ako araw-araw kasi marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay, kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?
ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Hindi yan Diyos. nasukatan ng Diyos, ano? Praise At the Lord. nasusukat tayo ng Panginoon. So meron pong tatlong pagkakamali dito. Iyong mayaman. Una, he mistook his bank book for his Bible. Hallelujah. Ayan. Come again, Ang Pastor. naging bank book niya ay iyong ang naging ang pagkakamali niya, nagkamali siya ng bank book Oh. sa kanyang Bible. Dapat yung Bible ang naging pamantayan natin kung paano tayong pagyayamanin ng Galing ating naman, Panginoon. purihin naman ng Diyos. Kasi sabi po ni Agor sa Bago yan, Proverbs, si Agor, sabi ni Proverbs, Oh. Lord, may dalawa akong Proverbs yan, kahilingan. Kawikaan yan. O, Kawikaan chapter 30, may Kawikaan. Sabi ni Agor, Lord, dalawa ang aking dalangin. Huwag mo naman akong paghirapin. Kasi baka naman sa kahirapan, ay hindi na kita mapaglingkuran dahil sa kahirapan. Pero wag naman ako ninyong pagyamanin ng husto. Panalangin din ni Jessica Palt yan. Baka naman sa pagyaman ko, lumaki ang ulo ko at makalimutan ko ang Diyos. Naku, totoo yun. Kaya dalangin ko na lamang yan. po, nabigyan mo na lamang ako ng katamtamang buhay. Amen. Baka kung ako yumaman, makalimutan kita. Kung sa kahirapan naman, di kita mapaglingkuran. Grabe si Agor. Mga kapatid, kung tayo ay pagyayamanin, ano ang dapat maging pananaw natin sa ating sarili? Ang yaman ang pagpapala ng Diyos nakasalalay po sa Bible, hindi po sa bank book na meron ka. Secondly, Ganda naman yan, Pastor. he mistook his body for his soul. Nagkamali siya ng pagpapahalaga. Akala niya ang mahalaga yung ating katawan lamang. Kaya sabi niya, eto na, magsasaya na lamang ako, kakain, iinom. Nagkamali siya ng pagpapahalaga. Akala niya ang mahalaga ang katawan. Hindi niya napagtuunan ang kahalagahan ng ating kaluluwa. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sabi ng Panginoon, anong mapapala ng isang tao, makamtan man niya That's ang Mark. buong daigdig. Mark 36. Kung ang kaluluwa naman niya ang siyang mapapahamak, Verse 8. ano ang maibabayan para mabalik sa kanya ang kanyang kaluluwa? Ngunit, Hallelujah. ang sino mang nag-aalay ng kanyang buhay alang-alang kay Jesus at sa mabuting balita ng Amen. Jesus, Praise ang God. siyang magkakamit ng Glory to buhay God. Glory to na God. walang hanggan. Wow, Hallelujah. praise the Lord. Third, he mistook time for eternity. Come again, Pastor. He mistook time for eternity. Sabi sa verse 19 hanggang 20. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay, kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at sasaya. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, hangal, sa gabing ito'y babawian ka na ng buhay. Hallelujah. Nagkamala siya ng pagpapahalaga sa buhay. Akala niya ang buhay hahaba kapag maraming kayamanan. Akala niya ang buhay hahaba kung siya ay sagana sa pagkain at inumin. Ang buhay po pala ay nakasalalay sa kamay ng ating Panginoon. Amen. Pag ginusto ng Diyos na kunin ka na, wala ka nang magagawa kahit marami ka pang kayamanan sa buhay. Hallelujah. Tatlo po ang pinagkamali. Nagkamali siya sa kanyang pagpapahalaga sa Bible, nagkamali ng pagpapahalaga sa kanyang kaluluwa, nagkamali sa pagpapahalaga ng buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat po, pagpalain po tayo ng Naman poong yan. may kapal. Parang Praise the ano Lord. na yan, pang Sunday service topic yan Amen. Ika nga ni Pastor Joel Dialag doon sa iyo. Ano yun? Yung word na, how you... Paano daw siya magiging ako? Amen. Praise God. Dapat ganyan ang mga preaching. Hallelujah sa mga daughter churches para yung mga workers nag-aapoy. Hallelujah. Sabi ni Jessica Palt, importante po kasi ang puso. Kasi si Lord deal with our hearts, not how much we have. Ganda. Kasi mayroon naman kasi na malakihan nga magbigay kasi mayaman, kaya lang with the wrong motive. Kaya naman
Kaya naman, kaya importante po yung estado po ng puso natin sa harap ng Diyos. Kasi yung iba Dapat ang Kirsiya alam niya kung paano siya mag-isip. Amen. Kung siya ay dumating doon sa ganung Pero ang maganda ho kasi, ako, di ba, Pastora Ruby, napatunayan natin paano makapagbibigay ang isang Kristiyanong nasa mahirap na kalalagayan. Kaya nga pinuri ni Pablo yung mga taga Pilipos, sa gitna ng kanilang kahirapan, nagawa pa nilang magbigay. Kasi ano po pa kapatid, wag na natin, kasi itong problema, wag na nating hintayin na pagyamanin ka pa ng Diyos para magawa natin ang lahat ng bagay. Hindi ka pa pinagyayaman, ipakita mo na kasi ang Diyos makatarungan. Amen. Hindi siya papayag na hindi masuklian ang mga bagay na ginagawa mo para sa Kanya. Amen. Ay, Praise nakalulungkot, Pastora Ruby, kasi pagdating sa misyon, ay, paano kami makakarating doon? Wala kaming sasakyan, wala kaming pera, wala kaming panggaas. Ano ba yan? Hallelujah. Samantalang, binigay lang naman ng Diyos talaga lahat yan sa atin, pahiram lang. Ako may tanong talagang may tanong ako. Sige, tapusin mo muna yun sa inyo. Grabe, sabi dito sa 2 Corinthians chapter 8, 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to the following. Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikaos, take note the word, paghihikaos. Sa kabila ng kanilang paghihikaos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-aabuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito pagkat mahigpit nilang ipinamamanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. Amen. Amen. At higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Kaya't pinakiusapan ko si Tito, yamang siya ang nagsimula nito, kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. Kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin inyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Ginawang example ni Pablo, mga taga-Macedonia sa mga taga-Korinto. Kasi yung mga taga-Korinto kasi, mayayaman sila. Ito mga kapatid sa Korinto, ay yayaman pero mga kuripot. Hallelujah. Ay hindi kami may mission kasi wala kami panggaas, wala kami Nako kapatid, yung hindi pa namumutawi sa bibig mo, yung negative thought na yan, basa na yan ng Diyos. Kaya huwag kang magtaka. Pero kapag sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng kawalan, nagagawa mong magmisyon sa pupuntahan, hulog ang puso ng Diyos dyan. Kaya ikaw ang priority. Time will come. Ikaw ang ibibiyayaan ng ating Panginoon. Praise the Lord. Kaya nga kagabi, Pastor, Pag tiningnan mo ang kahirapan sa buhay mo, hindi ka makapaglilingkod ng bukal sa puso. Kapag tiningnan mo ang kawalan mo, ikaw ang masisira ng loob para magmisyon. Tingnan mo ang Diyos na napakayaman, nagpakadukha para yumaman tayo sa kanyang karukhaan. Oh, hallelujah naman. Kaya nga kagabi, Pastor, yung nakapag-react ako kasi yung meron tayong, yung ganoon nga narinig ko, ginamit yung dahilan yung anak. Oo, dahilan trabaho. Kaya nag-react ako, wag kasi, yung Diyos, naririnig tayo. Dadahilan mo ang trabaho kaya hindi ka maka-attend sa gawain ng Panginoon. Paano kang pagpapalain ng Diyos? Hindi mo maisakripisyo. Hindi naman araw-araw, oras-oras, minuto, nagmi-mission tayo Hindi naman araw-araw nasa gawain tayo ng Diyos. May mga araw na talagang araw ng linggo o araw ng mission. Hindi naman araw-araw. Grabe. Aywang ko ho. Hindi gamitin mo yung mga patay na araw na wala ka sa misyon para kumita ka. Mag-sideline ka.
Para pagdating ng mission, may kita ka, meron kang sariling, wag mo nang asahan yung ibibigay na panggasolina Pastora ng Ruby, church. hindi ba naiintindihan ng At saka Diyos? yung kwenta agad Di ba yung bibigay naiintindihan ng ng Diyos? Mula ka sa Cavite, pupunta ka ng Bulacan. Para ano? Para umattend sa General Assembly? Hindi ba alam yan ng Diyos? Alam po yan ng Diyos. Kaya habang ginagawa natin yung mga difficulties na ito for the sake of God's glory, sino ang priority ni Lord para pagpalain? Amen? Amen. Sabi ni Evelyn Lanyuan, maging matiisin pa rin po. Tutulong pa rin kung sino nangangailang basta meron po ako. Kung wala, the best po itulong sa tao. Prayer, Wow. prayer po. Amen. Sabi ni Beth Sulangon, amen. May pagpapalaman o sa wala. Tuloy po ang paglilingkod. Pinupuri po natin at pinaglilingkuran ang Diyos. Hindi dahil sa pagpapala o'y mala, kundi dahil siya ang merong ating Diyos na dapat Salamat sa Diyos paglingkuran. sa napakabuti niya. Ang pananaw po natin ganito, mahirap ka man o sa mayaman, ang pananaw natin, merong Diyos na dapat paglingkuran. Kasi Amen. lahat ng bagay meron tayo, yung po ay Para galing. makuha natin ang pabor ng Diyos. O, tingnan mo po ang pananaw ni David. O, sige, Tingnan po yung Bible pananaw yan. ni David. Ayan. Tingnan natin ang pananaw ni David naman. Baka ano. Sabi ni Haring David, in 1 Chronicle, chapter 29, verse 10 to the following verses. O, umpisa na natin dito sa verse 14. Pananaw po ito ni David. Ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming magkakaloob pagkat ang lahat ng ito ay galing sa iyo at ibinabalik lamang namin. Tulad ng aming mga ninuno, kami may mga dayuhan at ng ibang bayan. Ang pagtira namin sa daigdig na ito ay pansamantala lamang, hindi panatilihan. O Yahweh na aming Diyos, ang lahat ng kayamanang ito na natipon namin para sa ipagpapagawa ng iyong tahanan ay sa iyo rin nagbuhat. Praise mo lang ang may pagmamalaki sa Grabe. Kung ginagamit ka man benefactor, walang may pagmamalaki. Alam, Sa Diyos, verse 17, alam kong nasasaliksik mo ang puso ng tao Amen. at natutuwa ka sa matuwid. O Diyos, buong puso kong ipagkakalob sa iyo. Hallelujah. Ang lahat ng ito, nasaksihan ko rin ang ng buong pusong pagkakaloob ng mga kapatid na narito ngayon. Amen. Praise Ang God. pananaw ni David, ano man meron kami na taglay, ito'y galing din sa iyo. At kung nagbibigay kami, nagbabalik lang kami ng mga bagay na galing din lang sa iyo. Grabe ang Pahiram pananaw. lang, Pastor. Grabe ang Pahiram pananaw lang ni lahat. David. Pinagkatiwala lang Grabe. talaga ng Hallelujah. Diyos. Amen. How should Christian think? Dapat alam natin, kung ikaw isang Kristiyano, paano ka bang mag-isip sa buhay natin, sa pananaw natin, kung may pagpapala o wala sa ating Diyos, mula Pastor, sa Diyos. nakuha din po ni Brother Ramiro Acosta. Ito mo, sabi niya, dapat po talaga sa langit tayo mag-ipon. Kaya nga, di ba, sabi ko nung kahapon, mag-invest tayo. Sa pamamagitan ng mag-invest tayo sa gawain ng Diyos. Bakit? Sa pamamagitan po ng yung once a month, ikaw, huwag ka na humingi sa admin. Kasi bayad na naman yan. Bayad na naman yan. Pero kung ikaw ang mamamasahe sa sarili mo, Nalulungkot kasi may ako. investment ka. Tanda ng Diyos yan. Nalulungkot. Alam ng Diyos kung kailan ka pagpapalain. Nakakalungkot yung parang tinatakdaan mo ang Diyos sa magagawa mo sa Kanya. Nililimit lalo na yung mga Ay, hindi po kami pwede sa malayo. Kasi, paano kami makakarating doon? Naku po, kung yun ang ating kaisipan, Hihingi po ng sorry yan. busy sa ang... Diyos. Alam ng Diyos kung anong laman ng isip natin. Sana po, mga kapag nag-iisip tayo, dapat alam natin yung laman ng ating isip. Wag na wag po nating tatakdaan ang Diyos. At sasabihin natin, hanggang dito lang kami. Hindi po natin pwedeng sabihin, wala po. Ang masakit kasi ni Pastor Ruby, ganito, hayaan mo ako. Pastor Ruby, kung sasabihin mo, paano kami makakarating doon? Wala kaming pamasahe, wala kaming panggaas. Kapatid, ang masakit nito, titingnan ito ng Diyos. Paano kung dumating sa panahon na gusto nyo mag-outing sa Olongapo? At meron kayong naging pamasahe, may naigaas kayo, nakarating kayo doon, nakakahiya. Pinaglaanan kasi yun.
So, ibig sabihin, Pagdating sa gawain ng Diyos, walang pera. nirereklamo mo ni, pero pag kayo mag-outing sa Baguio kung saan-saan, nagagawa niyong mag-arkila ng sasakyan. Nagagawang magpaglaanan, nag-iipon. Kaya paano maniniwala kaya mga kapatid, naku Diyos ko, once na ikaw ay Kristiyano, dapat alam natin kung paano nating ilalagay ang mga isipang kayang basahin ng Diyos. Wala po tayong ilalagay sa isip natin na hindi kayang basahin ng Diyos. Ang kapwa natin, Pati puso hindi natin kayang basahin ang Siyasat. isip at puso ng tao. Pero ang Diyos po, hallelujah, basang-basa, hindi pa namumutawi sa bibig mo. Hindi ka pa nagrireklamo, basa na iyon ng Diyos sa puso natin. Kaya mga kapatid, kaya siguro ang Panginoon, hindi tayo napagpapala dahil lagi nang basa ng Diyos ang laman ng ating isip. Hindi ba niya naiintindihan na pag tayo ay nag-mission doon, walang pera? Kasi lagi natin idinadahil walang pera. Kaya araw na ng mission, wala ka pang pera. Kasi yun ang bukang bibig mo, yun ang laman ng isip mo. Pero pag sinabi mong, Lord, malayo-layo ang mission ko. Lord, wala akong sasakyan. Lord, ganito. Malayo pa, hindi pa dumarating. Maniwala ka, kapatid. Bago dumating ang araw ng mission, bibigyan ka, pagpapalain ka ng Panginoon. Hindi siya papayag na hindi mo matupad ang mission dahil yun ay para sa Kanya. Kaya ang problema nga, continuation pala ito yung kagabi. Pag tinanggap mo ng mission order, reklamo ka na. Malayo. Hallelujah. Pastor, yung sasakyan naman, baka naman yung motor ay second hand at pupugak-pugak. Lord, pastor ako. Kaya may Lord, limit na. district officer ako. Alam mo na ang motor ko ay karag-karag na yan. Second hand. Pwede po bang bigyan mo ako ng brand nyo? Kapatid, pag yan ang sinabi mo at laman ng isip mo, magugulat ka isang araw may brand yung motor ka. Ay, paano brand nyo pero doon pa nilimitahan? Ayun nga pasakit. Brand yun na nililimitan mo. Kasi nag-aalala ka na baka mabugbog ang kapatid. Kapag nabugbog ang sasakyan mo dahil sa Diyos, sa paglilingkod sa Diyos, hindi papayag ang Diyos na palitan ito ng higit pa doon sa pinagamit mo sa Sabi sa Bible. ang kaya mong ibigay, higit pa ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Sabi nga sa Bible isang basong tubig lang ang ibigay mo sa isang lingkod ko. Grabe ang gantimpala pa. Saka, di ba sabi din sa Bible, yung nawala pero ang sabi din doon, na kung sino ang nag-aalay ng kanyang buhay, siyang magkakaroon nito. Pero kung sino ang ang sino man nag-iingat ng kanyang buhay, ang siyang mawawalan. Ngunit ang sino mang nag-aalay ng buhay alang-alang kay Lord at sa mabuting balita, ang siyang magkakaroon niyon. God gives, God takes away. Ang kaya mong ibigay, higit pa dyan ang kayang ibigay ni Lord sa buhay mo. Ang Diyos ang nagbibigay at ang Diyos din nakukuha. Tingnan mo si Abraham. Abraham, ihandog mo nga yung anak mo kasi napapansin ni Lord. Ako nag-react talaga. Willing itong si Abraham kay Isaac na ganyang anak. Hindi ako kailangan bigay ng Lord yun si Isaac. Bigay ng Lord. Binigay ni Lord si Isaac. Napansin ngayon ng Lord, ay ba humaling itong si Abraham kay Isaac. Ingat sa anak, ingat na ingat. Kaya sabi ni Abraham, Abraham, teka muna. Mukha yata na humaling ka dyan sa sasakyan mong yan. Masyado yata alagang-alaga mo. Okay, ibigay mo nga sa akin yan. Pero si Abraham ganito. Ibigay mo ang iyong kaisa-isa't pinakamamahal mong anak. Ibigay mo ihandog mo sa akin doon, sa bundok na ituturo ko sa iyo. Ano ang ginawa ni Abraham? Di siya nasubukan. Madaling araw, gumising na siya, puntang Tanay. Hinihandog niya. Sabi nung ihahandog na ni Abraham si Isaac, sabi nung anghel, teka muna. Huwag mo sasaktan yan. Sinubok lang kita, napatunayan kong higit mo pala akong mahal kaysa sa anak mo. Kaya ang nangyari, yung gustong kunin ni Lord, hindi naman kinuha, ibinigay. Ibinigay ni Lord. At nung ibinigay, kasi ganito yon, pag hindi tayo nasubukan, pag hindi natin ipinagdamot ang isang bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon, hindi rin niyang kukunin, kusang ibibigay yan. Amen. Kaya wag tayong magkakamali ng ating pananaw
naglilingkod tayo pero meron tayong dahilan. Mga kapatid, wag mong idadahilan ang trabaho mo, ang pamilya mo, ang anak mo, ang bahay mo, ang negosyo mo, Ang sasakyan. para maging dahilan na hindi ka makapaglingkod sa Panginoon. Sabi ni Grace, shout out po sa aking magandang ate, Janil Gasper, thanks God. Sabi ni Beth Solangon, he stored his handbook instead of his Bible. Yan ang number 1. Amen, praise God. Sabi ni Grace, hello sa classmate niya, Charmy Agustin, God bless you. Tara na sa church sa Sunday. Amen. Ayan, sabi naman ni Lala de la Cruz, stay tuned, Cristel and Daniel. Manuel, watch them. Watch, learn, and more blessed. Amen. Nakikinig sila, Pastor. Nakikinig. No, mag-amen po kayo dyan. Hallelujah. Glory to God. Salamat sa salita ng Diyos. No, naalala ko, no, sabi ni Sister Linden Leyva, nung pumunta sila dito noon, ay nakarating yung sasakyan nila, yung van. Pero pagbalik nila, nasira. Pero hindi siya nasiraan ng loob. Kasi tinalaganan niya yon sa araw na iyon para sa Diyos. Di, yung sasakyan nila nakarating at nakauwi. Nakauwi. Nung papunta dito, hindi nasira. Nung pauwi sila, hindi nasira. Nung sila nakauwi na, doon lang nasira. Praise God. Amen. Di ka dadalhin ng Diyos sa isang laban na hindi kanya ipapanalo. Praise God. Malalim itong si Grace Marbella. Malalim. Hindi, ako napansin ko na eh. No? Isa na lang ang kulang, Grace. Yung sinasabi ko sa inyo ni Tom, yun na lang. Amen. Sabi ni Marilyn, Ate Yeng Garcia, sa buhay ko, dehenangat yayaman. Hingi ko kay Lord, araw-araw may pera. Naguluhan ako dito. Di niya hinangad yayaman, pero angad niya daw araw-araw may pera. Sabi ni Nanay Wilma Brazil, amen, praise God. May pagpapala man o wala, magpatuloy tayong maglingkod. Sa linggo po, wala man tayong pera, wala man tayong kayamanan, pero yung oras mo, inilaan mo yan hanggang sa hapon. Meron tayong formation po. Lobby ng Diyos, baka mauna yung gospel, proclamation, kung ano maganda. At mag-uumpisa rin po sa labas na ang formation. Maganda po ang gagawin ng Diyos lagi sa ating buhay. Hello, Justin, Flordarina. Amen. Sabi ni Pastor Jason Cloud, Pastora, salamat po sa Panginoon. Almost 2 months na po tayong walang construction. Wala pong income. Simot na rin mga ipong ko. Pero salamat po kay Lord, binigyan akong extra skill. Haircut, service, pagdating sa mission ko po. May magagamit akong pera nakakatugon po sa gawain ng Diyos. Kaya nga dapat, yung patay na araw, i-sideline mo. Mga bata pa, malalakas. Amen. Sabi ni Grace Oloya, Lord, bigyan niyo po ako ng brand new motor nang di na po ako manghihiram at makapag-mission ng malaya. Amen, amen. Yan ang buhay ni Grace. Pinangako niya sa Diyos yan, kaya kagabi nag-react ako. Yung, tinan mo, Pastor Kasi alam ko, puso ni Grace, anda siyang mayroong mawala. Pero Pastor, Huwag lang siyang mawala sa Pastor Diyos. Rebe, mabanggit ko lang, may 2 tayong kapatid, mag-asawa dito sa Marilao. Oo. Ang naging pananaw nila ay ganito. Si Sonson, maliit pa noon eh. Sonson, maliit pa. Sabi niya, itong batang ito, hindi kami papayag na maging hadlang para kami ay makapaglingkod sa Lord. Oo, praise God. Hindi ko papayag. Sabi ng mag-asawang ito, si Sunny All at saka si Maymay Ipers, hindi kami papayag na itong bunsong anak namin ay maging hadlang sa pag-misyon namin. Alam mo, Pastor Ruby, di ba? Itong mag-asawang ito, narinig ng Diyos yung pananaw ng mag-asawang ito. Pakinggan mo Ate Emmy Herona ng Katmon. Pakinggan niyo po ito para makalabas na kayo kung saan makain na ron. Gumaling ng anak niyo Ito, okay. Pastor Lauro. Itong mag-asawang Sunny All at Maymay Ipers, taga Marilao po ito. Narinig ni Lord na ang sabi nila, hindi kami papayag na itong anak namin na si Sonson, yung maliit na bunso nila anak na lalaki, ay maging hadlang para kami ay makapagmisyon, makapaglingkod sa Diyos. Narinig ng Diyos yung kanilang pananaw.
Laking gulat nila, binigyan sila Ng ng Diyos. tricycle ng Diyos. Amen. Praise God. Grabe. Ano, saan galing yung tricycle? Mula sa langit, bumaba doon sa bahay Amen. nila. Bumagsak doon sa bahay. Laking gulat nila pagkagising. Muntik pang matamaan si Brother Oo, Sunny Repio. pagbukas sila ng pintuan, binigyan sila ng tricycle. Amen. Kaya itong God is tricycle nila able. ngayon, gamit-gamit nila sa pagmimisyon. Tingnan nyo, ho, narinig nyo Kasi ng Diyos. pastor, hindi susugal ang Diyos sa atin. Kasi kilala tayo ng Diyos. Alam ng Diyos kung kanino niya ibigay. Tanungin nyo yung mag-asawang Sunny All at saka si Maymay. Saan ba galing yung tricycle na ibinigay ng Diyos sa kanila? Galing sa langit yon. Sila magpapatuto Kaya sa inyo. matamaan si Brother Sunny Repio. Buti nakaiwas eh. Eh, Kasi pero bumaksak tricycle, eh. yun nga lang. Yun nga lang, second hand. Bumagsak doon sa may pintuan nila. Praise God, Pagbukas kahit ng second gano'n, hand. galaking glukoma labog eh. Oo. Kaya ngayon po yung mag-anak, lagi nasa gawa ng Diyos. Bakit? Binigyan po sila ng tricycle ng Panginoon. Ang nagkakaloob, pagkakalooban pa ng Diyos. Narinig grabe. yun ng Diyos. Sabi ni Grabe. Pastor Ani Occidental, posible po talaga, Pastor, na tinitignan ng Diyos ang karakter at attitude para maging hadlang sa pagpapala ng Diyos. Para maging hadlang kasi po bilang tao, nagkakaroon ng nadidismaya. Si Pastor Ani, buhay naghanap na ng patotoo sasakyan. yan. Buhay na patotoo. si Kulang Ani. naman sa pera. Oh. Narinig ng Diyos, gustong magkaroon ng sasakyan para magamit sa pagmimisyon. Kahit walang pera, kulang, naiuwi yung sasakyan mula Praise doon God. sa Quezon City. Parang si Sister Narinig Sophie kasi Platilla rin ng lang Diyos. Narinig ng Diyos, kulang ng pera. Kaya lang, hindi tayo bibigyan ng 4 wheels kung di tayo marunong mag-drive. Praise God. Amen. Praise God. Nakita niyo kung gaano kabuti ang Diyos. Sabi ni Betbet, tumihiling si Betbet Sulangon, Amen, new motor, Lord, for mission. Kaya nga, yung motor, konti pa lang ang nasisira, ipapagawa na. Yun ang mabuting katiwala. Kasi pag yung pinabayaan yung motor, ilalaki nga sira. Dapat maagap. Eto, gumagamit sila ng Word of God. Sabi ni Marie Carchosa ng California, USA, where God leads, God will provide. Oh, Philippians 1:6. Nasa California, USA to He who began a good work in you will be faithful to complete it. Eh kung ngayon pa lang nasusubukan Dapat ka na mabuting katiwala. sa panahon ng kahirapan, nasusubukan ka na, kinikwentahan mo si Lord eh. Sabi nung iba, Lord, bigyan mo kami ng tricycle, gagamitin namin sa mission. Nako. Ngayon, nasubok. Naku, kaya Nasusubukan tayo. Kaya kagabi, talagang tumayo ako. Talagang meron akong ni-review kagabi. Kasi alam ko yung takbo ng buhay nyo, ibinigay ng Diyos yung bata ng Diyos, ibinigay ng Diyos yung tricycle sa inyo. Tapos ganyan ang pananaw mo, I rebuke you. Talaga, hindi siya tumagal sa presence ng Lord eh. Hayaan nyo akong magre-review kaming mag-asawa kasi that's for the glory of God. Amen. Sabi ni Grace Marbella, Proverbs 23:23, buy truth and never sell it. Also wisdom and discipline and understanding. Amen. May mga paliwanag pa siya. Hallelujah. Nakikinig pala mga kapatiran. Ayan na. Kasama natin si Sister Nini Michelle Manuel. Hallelujah. Glory to God. Ayan na. Sabi ni Sister Luz Biminda, lagi daw ng TRL Santa Rosa, Laguna. Go, go, go po kami. Laguna, Pastor Lauro at Pastora Ruby. Wow! Amen. Nakaka-bless Sister Grace P.I. natin yan. P.I. P.A. Sister Grace P.I. natin yan. Hello po. Si Ate Trina. Hello, Pastor Jason. Amen. Praise God. Woo! At wow, the best po plano ng Diyos. Grabe buhos ang pagpapala. Ronelia Escueta, ready na po mga kapatiran ng TRL Obrero sa second Sunday. Dito po sila sa tabi ko. Salamat sa Lord. Morning devotion. Thank you, Lord. Ayan kasi na-motivate ni Pastora Len Mien ang TRL Obrero Quezon City na wag magkait sa Diyos, sa gawain ng Diyos. Kaya kahit sila mga elders, may mga edad na, sumasakay yan ng bus, papunta dito at pabalik. Kaya sila ay malago ang gawain ng Diyos. Praise God. Thank you, Lord, kay Pastor Lauro, Pastor Ruby. Kayo po ginamit ng Diyos, Pastora Ani Occidental. Kasi nakikinig ka. Marunong kang makinig sa payo. Kaya makikita ang buhay na masagana. Amen.
Ayan din Leba. Kaya pakiusap ko sa mga kapatid ko, makinig po ng morning devotion every day. Hindi man po ako magaling magsalita sa kanila. Amen. Hindi man ako magaling magsalita sa kanila. Pero alam ko ang Holy Spirit ang mangungusap sa kanila. Magbigay lamang sila ng panahon na makinig ng salita ng Diyos. Wala po akong may papangako sa kanila. Tama. Pero ang Diyos, maraming pangako. Tama. Amen. Sa atin na magandang pamumuhay pag tayo na sa Diyos. Amen. Sabi ni Shadrach, Meshach, Abednego, walang imposible kay Lord. Pastora Ruby, alam kong pababalikin niya mga anak ko at makakasama namin sila na makapaglingkod sa Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah. At matanggap po nila na kinasal ninyo kami. Amen. In Jesus' name, kasal kayo sa Diyos. Hallelujah. Marnie Rose Gubot, Lord, dalangin ko po na mabago na schedule ng asawa ko sa work para makasama ko na siya lagi sa gawain. Alam ko po na walang imposible sa Diyos. Looking forward talaga po ako na makarating din sa church. Sabi ni Ate Arisa Reyes, Pastora Ani, ako sanday, buti na lang po si Bobby, Abik at Asher, pinagpala ng sasakyan sila at maintenance. Nakakasama ko po sa mission. Tingnan mo, alam ng Diyos, Pastor Ani, 3 ang aalagaan mo. Tatlo ang alaga mo, asawa mo may sakit, 2 mong anak, pero nakakapag-mission ka dahil binigyan ka ng Diyos ng sasakyan. Alam, God search our heart talaga. Amen. At sabi ni Nini Michelle Manuel, hallelujah, we miss you, Sister Michelle Manuel. Sobrang miss ko na po ang umaten ng gawain. Kahit nakakapagod po, ako po sa live pa din sa church mismo. Amen. Hallelujah. Ayan, Lord, alas 9 na. Pasado alas 9 na. Alam ng Diyos kung ano din po ang ating mga pinangangaturan. Alas 9 na, praise the Lord. Kaya tayo ay pagpapalain ng Diyos. At dito na, Lord, dito na yung pupil ni Danormia na mag-aaral ng piano. Pasok kayo mga anak. Pagpapalain kayo ng Diyos. Amen. Anong oras ba? It's 9 o'clock. Nako, 8:30 lang tayo dapat. Pero hindi natin mapipigil ang patuloy natin pasalamatan at ang salita ng Diyos na magbabago ng ating pananaw. Thank you, Lord, for your word of God. Hallelujah. Lord, patawad po, Diyos. Humingi kami ng patawad. Kung kami ay pinagpala nyo na po at hindi kami naging mabuting katiwala. At kung kami pinagpala nyo na po at ipinagkakait namin ito, patawad po, O Diyos. Lord, ayusin niyo po ang puso namin, lalo na Panginoon. Patuloy niyo pong papag-apuyin pa ang buhay paglilingkod namin. And we pray for Sister Grace Corminal na gamitin niyo pa po ang kanyang buhay at maging matatag at matibay ang kanyang pananampalataya. Lord, nasabi niya, kahit ano ang mawala, wag lang mawala ang presensya mo, O Diyos, sa kanyang buhay. More blessings in the life of Sister Grace Corminal in Jesus' name. And all the glory and honor belongs to you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat. Midweek service, 5:30 in the afternoon. May continuation po dyan. Si Pastor Lauro po ang gagamitin ng Diyos. Maging maaga tayo. To God be the glory. In Jesus' name, salamat sa salita ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, And up ito to now, po 77 pa rin. meron po Purihin tayo, ng Diyos. ito po ang nais Ay, 78 pala. Ang salita po ng Diyos ay wag nating hayaan na masubukan tayo ng Panginoon sa anuman po ang ating kalalagayan sa buhay. Batid po ng Diyos ang ating pangailangan, ang laman ng ating puso at isipan. Wag po tayong pasusubok. God is so faithful. Kapag may asawa kayong punong-puno ng word of God at pagsasabuhay, ang may bibigay mo lagi sa asawa mo ay ito. God bless us all. Love you, Jessica Paul.